Kabanata 441 hanggang Kabanata 450. Kabanata 441. Sa loob ng susunod na buwan, si Sam ay nasa patuloy na paggalaw, nilinis niya ang halos 1/3 ng isla. Pagkatapos lamang niya napagtanto na halos imposible na linisin ang buong isla sa loob ng 3 buwan. Dahil mahirap hanapin ang mga pormasayon sa isla. Sadyang maswerte si Sam na pumasok sa isang lugar na may maraming hindi nagalaw na pormasayon. Ngunit karamihan sa mga pormasayon na mas madaling hanapin ay halos inalis na ng mga nakaraang pagbisita at dahil sa dagdag na kalamangan ni Sam sa mga numero na ginawang mas madali para sa kanya na tuklasin ang mas maraming lugar sa parehong oras at nagresulta sa kanya na makahanap ng ilang hindi pa nagalugad na bahagi. Sa buong oras, kumilos siya malapit sa mga hangganan ng isla at medyo mas malalim, hindi siya nagpunta ng sobra sa loob upang tuklasin ang lugar na ito. Gusto niyang harapin ang lugar ng paunti-unti. Tulad ng para sa kanyang mga kaibigan, hindi niya nakita ang mga ito sa lahat ng oras na ito, dapat na malayo sila sa loob. Nilinis niya ang pampang at ilan sa lupain ng isla at nakuha ang bawat isa sa mga pormasayon sa tiyak na lugar na ito. Ngunit kahit na noon, hindi siya nakahanap ng kahit isang pormasayon na nauugnay sa paggalaw ng isla, hindi man lang siya nakakilala ng isa. Ngunit nakatulong ng kaunti ang isang buwang ito. Tumibay ang kanyang pananaliksik para sa hanay ng inskripsyon at sa bawat pagkakataon na nagpapahinga siya, sinimulan niyang magsaliksik at mag-eksperimento sa pag-aayos ng array na ito upang makita kung maaari niyang basagin ito ng mas mabilis. Nakakuha siya ng ilang paglampas. Pagkatapos ng napakaraming mga eksperimento, natagpuan niya ang isang maliit na bahagi sa mahigpit na selyo na iyon, nagawa niyang tukuyin ang isa pang maliit na break sa mga runes na maaaring magdala sa kanya upang i-deactivate ang mga pormasayon ng mas mabilis. Nangyayari ito sa ibang paraan kaysa dati. Magaling si Sam sa pagbasag ng isang pormasayon mismo kung ito ay isang pamantayang pormasayon na walang anumang pagkakaiba-iba. Kaya, ang natuklasan ni Sam ay pagkatapos niyang i-deactivate ang isang solong rune, mayroon siyang paraan upang baguhin ang natitirang hanay ng inskripsyon sa pamamagitan ng pag-abala sa mga runes na pipigil sa cycle ng mga pormasayon sa loob ng isang tagal ng panahon at gagawing nakatigil ang mga ito sa isang solong estado. Hindi ito naiiba sa 2 hanggang 3 pamantayang pormasayon na pinagsama-sama at tiwala si Sam na haharapin ito. Ang maliit na pagbabago na gagawin niya sa inskripsyon ay pumipigil lamang sa daloy ng enerhiya at pinipilit itong ihinto ang cycle ng mga pagkakaiba-iba sa loob ng 20 minuto. Ito lang ang kailangan niya. Pupunta ang mga pagkakaiba-iba para sa bawat 3 minuto at magkakaroon lamang ng isang maliit na break ng ilang segundo para sa bawat isang oras, na ginamit niya dati. At tumagal ng halos 4 na oras para sa kanya na harapin ang mga ito. Ngunit sa pamamagitan nito, maaari niyang harapin ang pormasayon sa loob ng 1 oras sa pinakahuli. Iyon ay kung gagana ito. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na pormasayon na dapat ay ang huli sa 1/4 na ito ng isla ayon sa kanyang paghahanap at pagtuklas mula sa nakalipas na buwan. Sinimulan niya ang kanyang plano. Naghintay siya hanggang sa lumitaw ang pangalawang gap at sinira ang rune. Pagkatapos ay sinimulan niyang harapin ang sapilitang pagbabago ng hanay at tulad ng iniisip niya, huminto ang cycle at naaktibo ang 1, 2, at 3 pormasayon at nanatili ng ganito. Inilagay ni Sam ang kanyang mga kamay sa mga pormasayon at nagsimulang manipulahin ang enerhiya at sa susunod na 20 minuto, bumaba ang 3 pormasayon dahil pamilyar ang mga ito sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mental strength na kinailangan niya ay mas mataas kaysa sa normal. Kung mas maraming mga pormasayon ang nabasag ni Sam, mas gusto niyang makilala ang taong lumikha ng mga pormasayon na ito, sila ang sukdulan ng mga pormasayon. Kung ipinaglaban si Sam laban sa taong gumawa sa kanila, sigurado siyang matatalo siya ng husto. Ang kanyang karanasan at kadalubhasaan ay malayo sa Formation Master, kahit na nakikipagkumpetensya sila sa mga pangunahing kaalaman at isang maliit na concealment formation, papaluan ng lalaking iyon ang tweet ni Sam na para bang wala ito. Sa unang pagkakataon, talagang nakakaramdam si Sam ng inggit sa buhay na ito. Ang kadalubhasaang ito ay isang bagay na hinahangad niya, kung makakaya niyang magkaroon ng ganitong labis na kadalubhasaan sa isang larangan at marating ang tuktok ng isang craft, makakaramdam siya ng tunay na nagawa. Sa harap nito, tila mas hindi gaanong makabuluhan ang lahat ng kayamanan at katayuan. Habang nakakaramdam siya ng pagkaalat at lumilipat patungo sa susunod na rehiyon, sinusubukan ng natitirang mga kaibigan ang kanilang makakaya upang harapin ang mga pormasayon sa huling 1/4 ng isla, iniwan nila ang gitnang rehiyon at nagsimula sa isa na kabaligtaran ng isa na kinahaharap ni Sam. Gusto nilang magkita sa gitna. Ngunit sa sandaling harapin nila ang isang pormasayon ng paisa-isa, naunawaan nila na magiging mahirap ito. Ang mga pormasayon ay nasa tuktok ng kanilang kasalukuyang antas.
Kung gusto nilang sirain ito nang hindi sinisira ang mga nilalaman sa loob, dapat gumawa ng isang hakbang ang pre-transcendent stage cultivator. Kung hindi, walang paraan para harapin nila ito kaagad. Kaya, nagpasya silang magtulungan. Talagang napansin nila ang isang bagay na hindi magawa ni Sam, kung ang Porma Sion ay naiwang ganito pagkatapos na masira ito sa kalahati, kung gayon ito ay nagpapanumbalik sa sarili. Sa isang gabi, iniwan nila ang isang Porma Sion na kalahating wasak, at sa susunod na umaga, bumalik ito sa orihinal nitong kondisyon. Kaya, kailangan nilang sirain ang Porma Sion sa isang solong streak. Walang break. Ngunit kasama nito, napansin din nila ang isang bagay na kakaiba dahil, nananatili sila sa parehong lugar ng mas matagal kaysa sa ginawa ni Sam, nang linisin nila ang isang lugar sa meteorite sand, napansin nila na ang mga Porma Sion kahit na pagkatapos na maubos ay bumubuo pa ring muli at sa lugar kung saan nila nilinis, tila may koneksyon ang mga Porma Sion mismo. Ngunit hindi nila ito may decipher. Tulad ng para sa taong may pinakamataas na posibilidad na may decipher ito, hindi siya nanatili sa parehong lugar sa mahabang panahon upang obserbahan ang sitwasyong ito at wala siyang gaanong pakialam sa recovering phenomenon, hindi bababa sa hindi pa. Sa sandaling ito, abala si Sam sa pagharap sa gitnang rehiyon, ang ikalawang isang katlo ng isla at gumagalaw siya ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Hindi yun dahil binabasag niya ang mga ito ng mas mabilis o naging mas madali ang mga ito, sa halip mayroong mas maraming Porma Sion kaysa sa unang lugar. Hinarap sila ni Sam at ng kanyang mga kaibigan ng mabilis hanggat kaya nila. At 2 buwan na ang lumipas simula nang dumating sila sa islang ito. Sa loob ng 2 buwan na ito, ang tatlong kaibigan, ay nagkaroon pa nga ng mga paglampas sa level -2 tulad ng para kay Sam, hindi niya napahusay ang kanyang paglilinang, dahil tumigil ito dahil sa mabilis na paglaki. Ngunit hindi siya nag-alala, halos pinilit niya ang paglampas sa pamamagitan ng pagsipsip ng labis, kaya naisip niya na magkakaroon siya ng mas mabagal na paglaki sa ngayon. Pagkatapos ng 2 buwan, halos lahat ay tapos na maliban sa labis na sentrong zone ng isla. Nagkaroon si Sam at ang kanyang grupo ng ilang seryosong haul. Maliban na halos 75% ng akumulasyon ay ginawa ni Sam. Ngayon, ang 4 sa kanila ay nasa labis na core region ng isla. Sa oras na ito, ipinaalam na ng 3 kay Sam tungkol sa kakaibang koneksyon na naramdaman nila sa mga Porma Sion at sinubukan din ni Sam na iugnay ito, ngunit hindi sila nanirahan sa usapin at ipinagpatuloy ang kanilang pagtuklas. Ang dahilan para sa kanila na pumunta rito sa huli ay dahil ito ay isang lambak. Mayroong isang malaking lambak sa gitna at hindi nila makita ang dulo ng lambak, kaya hindi nila ito agad na ginalugad. Nagpasya silang iwanan ito para sa huli. Ngunit sinagot nito ang ilan sa mga tanong ni Sam. Mayroon siyang mga pagdududa tungkol sa kung paano napakaraming Porma Sion at meteorite sands ang naiwang mag-isa, pagkatapos ng lahat, ang bilang ng mga taong maaaring pakilusin ng mga underground na organisasyon ay hindi eksaktong maliit. Ngunit sa lambak na ito, nakatanggap si Sam ng ilang espekulasyon, maaaring dahil karamihan sa kanila ay nahumaling sa pag-alis sa buong isla. Ipinahiwatig iyon ng mensahe na natanggap nila sa simula ng kanilang pagtuklas. Kaya, maaaring nakatuon lamang sila sa iyon at nagpatuloy upang tuklasin ang lambak sa halip na kunin ang meteorite sand sa kanilang mga kamay at maaaring magkaroon ng ilang mga salungatan sa loob ng mga organisasyon dahil ang 4 sa kanila ay likas na magkaibang mga entity, kaya nawalan sila ng mahalagang oras dahil sa kawalan ng kompetisyon. Ngunit hindi na siya masyadong nag-isip, medyo kaina-hinala ito ngunit hindi sapat na kaina-hinala upang mawala ang kanyang pokus sa lambak. Sumakay ang 4 sa kanila sa Sky at Yanwo upang pumasok sa lambak. Habang dahan-dahan silang bumababa, naging mas madilim at sa wakas ay lumapag sila ng walang anumang kapahamakan. Sinimulan nilang tumingin sa paligid sa iba't ibang direksyon at iniwan pa nga ni Sam ang mga hayop upang gumala sa paligid upang makita kung makakahanap sila ng anumang mga pahiwatig. Pagkatapos ng ilang minuto, maririnig ang sigaw ni Watt mula sa isa sa mga sulok ng lambak. Si Sam na pinakamalapit sa kanila, pumunta roon at nagulat nang makita na mayroong isang kuweba. Sa loob ng kuweba, mayroong isang malaking pabilog na mesa ng bato na may kristal na ibabaw dito. Ito ay lubhang katulad ng mesa sa ikatlong palapag ng banal na dimensyon. Kabanata 442. Nakikilala ni Sam ang mesa at malabong mahuhulaan niya ang aktwal na mga function nito. Ngunit ang problema ay mayroong isang malaking layered na Porma Sion sa paligid ng mesa. Walang paraan para aktwal na bumukas ito bago malinisan ang Porma Sion. Sinuri ni Sam ang Porma Sion at ito ay katulad ng mga nasa itaas, maliban na mayroong humigit kumulang 10 layer sa pormasyong ito. Habang nag-o-observe siya, napansin niya na tumatakbo si Raijo patungo sa kanila. Nararamdaman nito ang presensya ni Sam at madaling makahanap ng paraan, nagbigay ito ng isang mensahe ng paghahanap ng isang kuweba.
Nagpasya si Sam na suriin iyon bago harapin ito. Kaya, pumunta siya roon at sinimulan niyang suriin ang isa pang kuweba, at doon din, mayroong isang pabilog na mesa na natatakpan ng malalaking pormasayon sa paligid nila. Pagkatapos tingnan ang mga ito, lumabas si Sam at nagpasyang maghintay sa lugar ng pagpupulong at nang magtipon silang lahat, nakuha nila ang balita na mayroong 4 na ganoong kuweba sa lambak sa kabuuan, at lahat ng 4 sa kanila ay may parehong mga bagay sa loob. Ang mesa, ang mga pormasayon. Nagtungo si Sam sa malalim na pag-iisip at sinabi, basagin muna natin ang mga pormasayon at tingnan kung ano ang mangyayari. Pumunta siya patungo sa unang kuweba at sinimulan niyang i-scan ang mga array ng inskripsyon na responsable para sa mga cycle ng pagkakaiba-iba at napansin na ang array ay talagang pareho, ngunit narito mayroong 3 ganoong mga array. Ang isa upang pag-isahin ang unang 5 layer ng pormasayon, ang pangalawa upang pag-isahin ang pangalawang 5 layer ng mga pormasayon at ang pangatlo ay pinagsasama ang parehong mga stack layer na ito. Pagkatapos kumpirmahin ito, nagawa ni Sam na basagin ang pormasayon sa susunod na 2 oras at nagpatuloy upang harapin ang natitirang 3 kuweba. Samantala, iniwan niya ang isa sa kanyang mga kaibigan sa bawat kuweba at inilagay ang mga portable communication hub sa loob ng lambak upang makipag-usap. Halos tapos na ang araw sa oras na matapos nila ito. Nakatayo si Sam sa harap ng pabilog na mesa at inilagay ang kanyang kamay sa extension at itinurok ang espiritual na enerhiya. Isang hologram ang lumitaw sa kristal na ibabaw bigla at may ilang kumikinang na parang bituin na mga ilaw sa hologram. Karamihan sa kanila ay maliwanag at malaki habang may ilang kumikinang na sphere na medyo madilim. Ngunit kakaunti lamang ang mga ito at malayo sa pagitan. Iturok ang iyong espiritual na enerhiya sa loob, sabi ni Sam sa pamamagitan ng communication device. Tapos na, X3. Sabay-sabay na sumagot ang 3 sa kanila. Bigla na lamang nilang narinig ang dagindong ng isang malaking mabatong istruktura na gumagalaw. Nagulat ang 4 sa kanila at hiniling ni Sam na tingnan ang anino ng daga kung ano ito at nag-concentrate sa gawaing nasa kamay. Nakikita ninyo ba ang mga kumikinang na bituin at ang mga madilim na sphere? Oo, X3. Okay, ilan ang mga madilim na sphere at ilan ang mga kumikinang na bituin? Sabi ni Sam at siya mismo ang nagsimulang magbilang. Mayroon siyang 21 kumikinang na bituin at 4 na madilim na sphere, ngunit sa oras na nakuha niya ang bilang, nagsimula ring sumagot ang iba. Philip, 20 kumikinang na bituin at 5 madilim na sphere. What? 22 kumikinang na bituin at 3 madilim na sphere. Jack, 21 kumikinang na bituin at 4 na madilim na sphere. Sumimangot si Sam dito at mabilis na gumagana ang kanyang utak upang hanapin ang mga koneksyon at ang unang koneksyon na halos ginawa niya kaagad ay mayroong 25 bagay sa bawat mesa. Kung binabaliwala nila ang bilang ng mga bituin at spheres ng paisa-isa, ang kanilang pinagsamang kabuuan ay 25 sa bawat kuweba at kasabay nito, ang grand total ng lahat ng mga bagay ay 100. Habang nag-iisip siya, bumalik ang anino ng daga sa kuweba at sumimangot si Sam sa mensahe na dala nito. Magkita sa gitna ng lambak. Sabi ni Sam sa communication at tumakbo siya patungo sa gitna ng lambak. Nang makarating siya, natigilan siya sa tanawin sa harap niya. Mayroong isang malaking tore ng bato na lumitaw mula sa kawalan na nakatayong matangkad sa gitna ng lambak na tumataas na malayo sa itaas ng bunganga ng lambak. Pinalabas ni Sam ang sky at nagsimulang lumipad patungo dito at nakita lamang niya ang dulo ng medyo nasa itaas ng bunganga ng lambak. Mayroong ilang mga kakaibang simbolo sa tore ng bato. Ito ay cylindrical sa hugis at naramdaman ni Sam na medyo kakaiba ang pagtingin dito. Naramdaman niyang mahuhulaan na ang pag-iral na ito ay nauugnay sa pag-unlock sa isla, dahil lumitaw ito ng tama nang i-activate nila ang mga mesa ng bato. Ang tore ay nahahati sa mas maliliit na seksyon, halos tulad ng malalaking stone disc na pinagsama-sama upang bumuo ng isang mahabang tore. Nang bumalik siya, bumalik na rin ang kanyang mga kaibigan at pinagmamasdan ni Philip ang estatwa. Sa isa sa mga seksyon, mayroong isang palm-shaped grove dito. Napansin ni Watt at Jack na naglalakad sa paligid ng estatwa na mayroong 3 pang palm groves na katulad ng una. Naglakad si Sam sa isa sa kanila, inilagay ang kanyang palad, at nagsimulang magturok ng espiritual na enerhiya sa loob. Ang ilang maliwanag na linya ay kumikinang sa istruktura ng bato at nagsimula itong kumalat sa anyo ng mga linya para sa susunod na seksyon pataas, kasabay nito isa pang linya ang kumakalat patungo sa seksyon pababa. Ngunit hindi ito tumigil, pagkatapos nitong tawirin ang 2 seksyon, nasira ito at huminto sa pagkalat, at agad na tumigil ang mga maliwanag na linya sa pagkinang. Ngunit patuloy pa rin na kumikinang ang seksyon na mayroong palm groove at may ilang mga pattern sa bawat bato ng seksyon na iyon na kumikinang din. Para sa 3 sa kanila, ang mga ito ay mga kakaibang pattern, ngunit nakilala sila ni Sam.
Dahil ang mga ito ay mga simbolo na nagpapakita ng mga porma sayon. Ang mga ito ay ang mga simbolo na ibinigay sa maikling paraan upang ipahiwatig ang isang uri ng porma sayon. At lahat sila ay nangyaring mga pangunahing porma sayon na dapat malaman maging ng isang novice formation master. Kung inaangkin ng anumang formation master na hindi nila alam ang alinman sa mga porma sayon na ito, kung gayon maaari silang ituring na walang kakayahan at madaling alisan ng kanilang titulo bilang isang formation master. Mayroong 16 na gayong mga simbolo sa mga bato sa seksyong iyon kasama ang 4 sa kanila palm grooves. Sumimangot si Sam dito, maiintindihan niya kung ano ang ipinahihiwatig ng mga ito, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang isinisimbolo ng mga bagay na ito. Medyo mahirap ito. Ang isang bagay na alam niya ay konektado ito sa mga mesa sa mga kuweba. Ngunit wala siyang maintindihan mula sa mga kumikinang na ilaw sa kanyang kuweba. Bumalik siya sa kuweba at nagsimulang tumingin sa mga pattern ng bituin. Pagkatapos ng ilang pag-aalangan at pag-alala sa isang bagay, hinawakan niya ang isang bituin at pagkatapos ay ipinasok ang kanyang espiritual na enerhiya sa loob, ang bituin na naka-highlight at kumikinang ng mas maliwanag. Sa sandaling ito, iginalaw ni Sam ang kanyang daliri sa loob ng hologram at isang 3-dimensional na linya ang lumitaw sa loob ng hologram mula sa bituing iyon. Iginalaw niya ito sa isa pang bituin at ikinonekta ng linya ang parehong bituin. Hindi siya tumigil doon at ikinonekta ang susunod na bituin at ang susunod. Ikinonekta niya ang 6 na bituin at lumitaw ang isang nakasarang figure. Sa sandaling ito, ang stone pillar ay nagbigay ng isang bahagyang dagandong, at hindi ito maririnig ni Sam sa kuweba, nakipag-ugnayan sa kanya si Watt sa pamamagitan ng communication. Mayroong ilang mga pagbabago sa stone pillar. Bahagyang gumalaw ang dalawang seksyon. Lumipat si Sam patungo dito at nang muli niyang ilagay ang kanyang kamay sa palm groove habang itinuturok niya ang espiritual na enerhiya. Sa pagkakataong ito, ang pattern ng linya ay lumitaw ng medyo iba kaysa dati, dahil sa mga pagbabago ng mga seksyon, ngunit naputol pa rin ito. Kinumpirma ni Sam ang ilan sa kanyang mga espekulasyon. Ngunit hindi ito sapat, bumalik siya sa kuweba at napansin na naroon pa rin ang maliit na nakasarang figure, nang hindi nawawala. Sinimulan niyang lumikha ng isa pang nakasarang figure, ngunit may nangyari sa pagkakataong ito. Hindi siya maaaring dumaan sa mga madilim na sphere. Hindi niya magamit ang mga madilim na sphere bilang mga node para sa nakasarang figure. Sumimangot siya dito. Naunawaan niya ang kahulugan ng mga bituin sa hologram, ngunit hindi niya maintindihan ang kahalagahan ng mga madilim na sphere. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siyang tingnan ang isa pang kuweba. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan at lumipat sa isa pang kuweba. Sa sandaling pumasok siya sa ika-4 na kuweba, nakakuha siya ng ilang ideya. Ang ika-4 na kuweba ang talagang nagbigay sa kanya ng mga pahiwatig. Dahil nakita niya ang 3 bituin na bumubuo ng isang tatsulok at mas malapit kaysa sa natitirang mga bituin sa mesa at nang markahan niya ang mga posisyon ng iba pang mga bituin mula sa tatsulok na ito, mararamdaman niya ang isang pamilyar na landas. Nakita niya ang parehong landas sa unang rehiyon at iyon din ang pinakaunang porma sayon na kanyang nabasag. Ito ang lugar kung saan mayroong 3 porma sayon na malapit sa isa't isa at bukod doon, walang ganoong mga porma sayon na malapit sa isa't isa. Hindi bababa sa hindi ganoon kalapit. Minarkahan niya ang mga lugar ng mga madilim na sphere dito, ito ang isa na may 21 bituin at 4 na madilim na sphere at lumabas. Maghanap ng iba pang mga pahiwatig, mayroon akong isang bagay na dapat kumpirmahin. Sabi niya sa iba pang grupo at umalis sa lugar. Kabanata 443. Gumalaw si Sam sa kanyang ganap na bilis at dumating sa lokasyon ng 3 porma sayon sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ay sinimulan niyang tukuyin ang mga direksyon ayon sa hologram at nagsimulang gumalaw patungo sa direksyong iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaharap siya sa isang bagay na naglinaw sa ilan sa kanyang mga pagdududa. Mayroong isang malaking porma sayon na nilikha sa isla, ang porma sayon mismo ay isa sa mga pinakapangunahing, ngunit ang mga node ay talagang ang mga porma sayon na nabasag. At ang pormasyong ito ay nilikha ni Sam at nangyari iyon, sa pamamagitan ng pag-activate nito sa pamamagitan ng mesa ng bato sa lambak. Ito ang layunin ng mesa ng bato. Alam niya ito dahil, ang malaking mesa ng bato sa tore ay may katulad na function, ngunit mayroong ilang mga pagkakaiba at ang mga function ng kanyang mesa ay mas advanced. Pagkatapos kumpirmahin ito, sinimulan niyang gumalaw sa ibang direksyon ngunit sumimangot nang wala siyang makita na nakikita sa lugar na iyon. Mula sa mga espekulasyon ni Sam, ang bawat bituin sa hologram ay kumakatawan sa posisyon ng isang basag na porma sayon. At ang napagpasyahan niya ay na ang posisyon ng mga madilim na sphere ay kumakatawan sa posisyon ng isang hindi basag na porma sayon. Ngunit nang pumunta siya sa lugar, wala siyang nakita. Ngunit hindi siya sumuko kaagad, tiniyak niyang suriin ang paligid at tingnan kung nagkamali siya sa pagkalkula ng distansya. Ngunit walang mga resulta.
Medyo nabigo si Sam, kung mali ang espekulasyong ito, kung gayon wala siyang magagawa tungkol dito, mag-aaksaya siya ng mas maraming oras dito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumingin siya sa lupa at nagkaroon ng isang pag-iisip, ngunit naramdaman niya masyadong malayong mangyari. Bago siya umalis, sumagi sa kanyang isipan ang isa pang pag-iisip. Paano kung talagang malayong mangyari tulad ng iniisip niya? Gusto niyang subukan at lumapag sa lupa, tinapik niya ang lupa gamit ang kanyang mga paa sa loob ng ilang segundo, bago niya ikalat ang kanyang espiritual na enerhiya patungo sa mga paa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang gamitin ang kakayahan sa pagmamasid. Pagkatapos ng isa pang ilang segundo, mayroong isang tingin ng pagkabigla sa kanyang mukha. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Kahit na sinubukan niyang maghanap ng isang bagay sa ilalim ng lupa, ngunit naramdaman niyang ito ay masyadong malayong mangyari. Karamihan dito ay dahil hindi ito eksaktong posible. Ang porma sayon ay nasa ilalim ng lupa. Hindi ito isang malaking bagay sa simula, ngunit ang nagpangyari kay Sam na mag-isip kung hindi ay ang bawat porma sayon ay gumaganap bilang isang node at lumilikha sila ng mga pangunahing porma sayon na hindi nangangailangan ng maraming node. Ginagawa nitong labis na magkaiba ang mga bagay. Ang mga porma sayon na ito ay pangunahing kaya mayroon silang ilang mahigpit na panuntunan at isa sa mga ito ay dapat nasa parehong altitude ang mga node upang likhain ang porma sayon. Ngunit kung ito ay nasa ilalim ng lupa, kung gayon hindi ito magiging pareho, kailangan nilang baguhin ang mga nodal na posisyon at mag-isip ng ibang daloy ng enerhiya upang mabayaran ang maling pagkakalagay ng altitude. Ngunit pagkatapos, hindi na ito magiging parehong porma sayon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya iniisip na magkakaroon ng anumang porma sayon sa lugar na ito. Bigla, nagkaroon si Sam ng isa pang pag-iisip na labis ding malayong mangyari, isa lamang ang paraan para mangyari ito, at upang kumpirmahin ito, humiga siya sa lupa at ipinikit ang kanyang mga mata upang makita ang sirkulasyon ng kanyang dugo. Ginagamit niya ang kanyang katawan bilang isang leveling device upang makita kung talagang patag ang lupa at pagkatapos ay nakuha niya ang mga sagot. Pagkatapos tumayo, bigla niyang ayaw na maging katulad ng taong naglatag ng mga porma sayon na ito. Tila labis na baliw at siraulo ang lalaking iyon. Sino ang babaguhin ang lupain ng buo upang itago ang porma sayon? Tiyak, hindi gagawin ni Sam iyon. Oo, ganap na binago ang lupain at ginawa ito ng napakatalino, na walang sinuman ang mag-iisip na umaakyat sila sa Dallas Days. Napakaliit ng Dallas Days kung ihahambing sa haba ng Dallas Days. Sa ganitong paraan, masasabi na nakatayo si Sam sa mas mataas na altitude kaysa sa mga nakaraang porma sayon at ang porma sayon sa ilalim ng lupa ay maaaring ituring na nasa parehong altitude gaya ng natitirang mga porma sayon. Isinumpa niya ang gumawa sa kanyang hininga at nagsimulang maghukay. Wala pang isang oras, tapos na siya sa porma sayon at inalis ang meteorite sand. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa susunod na posisyon. Ang susunod ay mas katawa-tawa. Ang porma sayon ay nakatago sa loob ng isang bato. Ang bato ay parang isang balat ng itlog sa paligid ng pula ng itlog, ngunit mas mahirap. Nagpatuloy siya upang matuklasan ang iba pang apat na porma sayon sa rehiyon na minarkahan niya sa hologram. Pagkatapos nito, bumalik siya sa lambak. Hinahanap ng trio ang iba pang mga pahiwatig at nag-eeksperimento sila sa mga mesa ng bato at iba pa. Ngunit walang gaanong mahanap ang mga ito. Pumunta si Sam sa mesa ng bato at tiningnan ito ng may ngiti. Ngayon, mayroong 25 bituin na kumikinang sa mesa. Hindi siya nag-aksaya ng anumang oras at naglakad patungo sa susunod na mesa ng bato. Naglabas siya ng isang papel at sinimulan ang pagmamarka ng mga lokasyon upang makakuha ng isang magaspang na mapa. Hinati niya ang isla sa apat na rehiyon ngayon. Ang apat na rehiyon ay may iba't ibang posisyon para sa mga porma sayon at bawat kuweba ay kumakatawan sa isang direksyon. Sa loob ng susunod na 2 araw, patuloy na gumagalaw si Sam, maaari sana niyang ipadala ang kanyang mga kaibigan sa ibang mga lugar, ngunit walang gaanong magagawa ang mga ito. Siya ang maaaring makabasag sa porma sayon ng pinakamabilis. Kaya, hindi na kailangan para mapagod ang mga ito. Pagkatapos ng 2.5 araw ng patuloy na paghahanap, natagpuan ni Sam ang mga porma sayon sa labis na kakaibang mga lugar at ang ilan sa mga ito ay bukas lamang ngunit sa isang liblib na lugar. Ngayon, kailangan nilang harapin ang stone pillar. Pagkatapos dumating sa lambak, siya at ang kanyang mga kaibigan ay umupo at sinimulan niyang ipaliwanag ang mga porma sayon sa kanila. Hindi lahat ng mga ito, kahit man lang ang 16 na porma sayon sa estatwa ng bato. Hindi nila kailangang malaman kung paano ganap na ay latag ang porma sayon, ngunit kung alam nila kung paano ay konekta ang mga bituin ayon sa istruktura at daloy ng enerhiya ng porma sayon. Sa madaling salita, kailangan nilang malaman ang pagkakasunod-sunod ng pagkonekta sa mga ito.
Tungkol sa kung bakit hindi ginagawa ni Sam iyon mismo at ginugugol ang oras upang magpaliwanag, hindi niya alam kung mayroong anumang karagdagang mga kondisyon tulad ng pag-activate ng 4 na mesa ng sabay tulad ng pagkatapos na tila masyadong masungit ang taong gumawa sa porma sayon mula sa lahat ng nakita niya sa islang ito. Ayaw niyang sumugal. Kaya, maaari rin niyang tuparin ang mga kondisyon. Kahit na walang ganoong mga kondisyon, walang gaanong pagdurusa sa kanya. Ang 4 sa kanila ay pumunta sa 4 na kuweba at nagsimulang icon-eka ang mga bituin ayon sa mga pagkakasunod-sunod na ibinigay ni Sam. Ngunit mayroong ilang mga problema doon. Hindi lamang mula sa trio, kundi pati na rin kay Sam. Ang stone statue ay nagpapakita ng ilang mga paggalaw, ngunit walang malawak na resulta dahil hindi nila matukoy ang tamang pagkakasunod-sunod kung saan kailangan nilang i-activate ang mga porma sayon. Mula sa mga simbolo, alam niya na mayroong 16 na porma sayon na dapat i-activate, na nangangahulugang icon-eka ang mga bituin at lumikha ng 16 na porma sayon na may 4 na porma sayon sa isang mesa ng bato. Mula sa direksyon ng mga palad groups, maaari pa nilang tukuyin kung aling mesa ng bato ay para sa kung anong mga porma sayon. Ngunit ang problema ay kung aling porma sayon ang nauuna sa kung aling stable ng bato at kung aling mesa ng bato ang nauuna at iyon ay kahit na ito ang tamang paraan upang gawin ito. Para dito, sinubukan muna nila ang isang pamamaraan ng pagsubok at pagkakamali. Ngunit nagiging mahirap ang sitwasyon dahil hindi nila ito malaman kahit anong gawin nila. Pagkatapos ng 3 araw na walang nakitang resulta, hindi na natiis ni Sam at nag-isip ng isa pang kakaibang bagay, sumakay siya sa sky at lumipad patungo sa tuktok ng stone pillar. At nagulat siya sa nakita niya sa itaas na ibabaw ng stone pillar. Talagang mayroon itong ilang mga marka sa pabilog na ibabaw at napakalinaw rin nito. Labis na nabigo si Sam, pinaglaruan sila ng taong masungit na ito. Parang naramdaman niya na maaaring walang anumang espesyal na dahilan sa likod ng pag-iral ng islang ito, ang taong kung sino man ang nag-ingat nito dito ay dapat na nababato sa kanyang isipan na gawin ito. At dapat siya ay isang taong nasa labis na mataas na posisyon at kahit isang Diyos na kapantay ng mga kilala ni Sam sa ngayon. Ang ganito karaming meteorite sand ay mag-iiwan ng kurot para sa sinuman maliban sa mga Diyos na iyon dahil kung isang sandata tulad ng Thunder Prison ang ginawa, walang paraan na sapat ang ganito karaming meteorite sand. May pangangailangan para sa mas marami pa, sa katunayan, kung ang buong isla ay gawa sa meteorite sand na kasama, ang mga bato, at bawat sangkap na may masa, kung gayon posibleng lumikha ng isang sandata tulad ng Thunder Prison, ngunit pagkatapos din kailangan nila ng ilang dagdag na materyales na magbibigay ng access sa sandata na nagpapalawak, nagpapalaki at lumiliit sa mga laki depende sa kinakailangan ng gumagamit. Kabanata 444. Ang mga marka sa itaas na ibabaw ng stone pillar ay talagang madaling maunawaan, hindi nito kailangan ng labis na kadalubhasaan sa pagbuo o anumang iba pang kadalubhasaan tungkol doon. Ang kailangan lamang nito ay ilang IQ at lohikal na pag-iisip. Kung kailangan ikumpara ni Sam ang kahirapang ito, sasabihin niya na ito ay katulad ng isa sa mga huling yugto ng puzzle sa isang larong murder mystery sa mobile. Bumalik siya sa kuweba at ipinadala ang kanyang mga kaibigan pabalik sa kanilang mga kuweba. Ginawa niya ang communication device at nagsimulang magbigay ng mga tagubilin. Sa tingin ko, naiintindihan ko na ngayon ang pagkakasunod-sunod, bibigyan ko kayo ng mga tagubilin at kumilos ng naaayon. Mangyaring mag-ingat, kung magkamali tayo, babalik ito sa simula. Una, Watt, ay activate ang iyong ikatlong porma sayon. Ginawa ni Watt ang sinabi sa kanya at sumagot. Tapos na. Philip ang iyong unang porma sayon. Tapos na. Nagpatuloy ang mga tagubilin at dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na ina-activate ang lahat ng mga porma sayon sa tinansyang pagkakasunod-sunod ni Sam. Ang stone pillar sa gitna ay nasa patuloy na pagbabago. Ang mga seksyon ay umiikot sa ibang direksyon at sa iba't ibang bilis. Pagkatapos ng 1 o 2 oras, huminto sa paggalaw ang stone pillar at lumapit sa kanya ang 4. Inilagay nila ang kanilang mga palad sa mga groups at itinurok ang espiritual na enerhiya ng sabay. Sa pagkakataong ito, nagsimulang lumiwanag ang mga linya sa stone pillar at umaabot sa buong pillar. Mayroong isang malaking pattern ng mga linya na nabubuo dito. Naramdaman ng 4 sa kanila ang isang uri ng paggalaw sa loob ng stone pillar, ngunit hindi nila alam kung ano iyon, ngunit ang paggalaw ay masyadong malakas para baliwalain at sa loob ng ilang segundo, ang buong isla ay nanginginig at umuuga. Naramdaman nila na mayroong mali, ngunit hindi nila inalis ang kanilang mga kamay. Ngunit kung nakita nila ang natitirang bahagi ng isla, sana'y nagbago na sila ng isip, dahil nagsimulang gumuho ang kalupaan ng isla. Mula sa labas na bahagi ng isla, ang kalupaan ay bumabagsak ng paunti-unti at lumulubog sa dagat. Dahan-dahan, gumapang ito sa loob at umabot sa mga bahagi kung saan naroroon ang mga porma sayon.
Ang kalupaan sa paligid ng pormasayon ay ganap ding gumuho, ngunit hindi nawala ang mga pormasayon. Ang mga pormasayon kasama ang kalupaan sa ilalim ay lumutang sa dagat habang nalulubog ang natitirang kalupaan. Habang dahan-daang bumababa ang laki ng isla, napansin din ng apat sa kanila na may nangyayari. Ngunit naramdaman ni Sam na ito ay isang bagay na dapat mangyari, kaya hindi siya tumigil. Ang buong isla ay sumailalim sa isang malaking metamorphosis sa susunod na 5 oras. Wala na ang kalupaan at kahit na ang lambak ay nagsimulang manginig. Ang mga dingding ng lambak ay dahan-daang gumuho at ang paligid ay lumulubog sa dagat ng dahan-dahan. Gayunpaman, ang mga kuweba ay lumulutang pa rin tulad ng mga pormasayon. Masyadong marami ang mga alon ng enerhiya at ipinikit ng apat sa kanila ang kanilang mga mata ng mahigpit dahil dito. Naramdaman nila na ang kanilang mga posisyon ay nakalock sa lugar na iyon at huli na para umatras sa sandaling ito. Habang nakatayo sila roon na nakapikit ang kanilang mga mata, sinampal sila ng tubig dagat na parang baliw, walang nakikitang lambak sa paligid. Hindi nagtagal, nawala rin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, ngunit pinipigilan sila ng pillar sa kanilang mga posisyon at lumulutang sila na parang hindi sila malulunok ng umuungal na dagat sa ilalim nila gaano man ito nagnais. Nagpatuloy ang kaguluhan at pagkatapos ng mahigit 1 oras, naramdaman nila na lahat ay naayos na muli at pagkatapos lamang nila ng ahas na imulat ang kanilang mga mata. Sa ngayon, mayroong ilang solidong bagay sa ilalim ng kanilang mga paa at nang tumingin sila sa paligid, natigilan sila sa kanilang nakita. Tila nakatayo ang stone pillar sa stone platform kung saan sila nakatayo. Napansin nila na ang hugis at laki ng stone pillar ay bahagyang nagbago at mayroong ilang mga pagbabago. Nakikita nila ang malawak na dagat sa kanilang paligid nang walang anumang uri ng pagkagambala, ngunit nagpagulo pa ito sa kanila. Walang natira. Tulad ng para sa mga silid at mga pormasayon na lumulutang, hindi man lang nila alam ang tungkol sa mga ito kundi isipin ang tungkol dito. Sa sandaling ito lamang, napansin nila na bumaba ang haba ng pillar at nawala rin ang mga palm grooves. Ang kanilang mga palad ay nakalagay sa normal na ibabaw ng stone statue. Sa sandaling inalis nila ang kanilang mga palad, isang silhwete ng tao ang lumitaw sa tuktok ng pillar. Sa una, ang pillar ay talagang kasentaas ng isang maliit na burol, ngunit ngayon ito ay nasa 15 talampakan lamang ang taas. Kaya, malinaw nilang nakikita ang tuktok at ang silhweta. Ngayon, kayong apat ang nakakuha ng pillar. Ako nga pala ang tagapag-alaga ng pillar na ito. Tawagin mo akong tagapag-alaga. Kaya, sa apat sa inyo, sino ang gustong kumuha ng pillar? Magpasya ka agad, o maglaban hanggang kamatayan. Mas gugustuhin ko kung pipiliin mo ang huling opsyon. Umupo ang tagapag-alaga sa tuktok ng pillar habang nagsasalita siya. Tiningnan siya ng apat sa kanila na may kakaibang ekspresyon. Ano ang tinitingnan ninyo? Tapusin nyo na ito. Ililipat ko ng mabilis ang pagmamayari. Kailangan ko ng mga sagot sa ilang tanong bago iyon. Nagsalita si Sam sa sandaling ito. Tapusin na natin ito. Tila medyo nabigo ang tagapag-alaga, ngunit nagsalita si Sam. Saan ka nanggaling? Isang lugar na hindi mo man lang alam ang pag-iral. Ikaw ba ang may-ari ng pillar? Hindi. Ang boss ko. Ano ang layunin ng pillar? Bakit ang dami mong tanong, bata? Sumagot ka o susuko kaming apat dito at mananatili rito ang pillar, sabi ni Jack mula sa gilid. Okay, kayong mga hanggal na brat. Ito ang banal na pamana ng pamilya ng aking boss. Ang pangunahing layunin nito ay lumikha ng isla ng pagsubok na maaaring tinawid ninyo. Ginagamit ito ng pamilya ng aking boss upang subukan ang mga nakababatang henerasyon at gantimpalaan sila. Ngunit may nangyari at nawala ang pillar kasama ang islang nilikha sa paligid nito noong bisperas ng pagsusulit. Talagang sinubukan naming hanapin ito. Ngunit sa wakas ay natukoy ng isang propeta ang lokasyon nito sa isinumpang mundong ito. Hindi kami makapasok sa lugar na ito. Kaya, nagpadala sila ng isang bahagi ng kaluluwa sa mundong ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang mahalagang premyo upang makahanap ng isang angkop na tao upang tapusin ang mga pagsubok sa isla. Dapat na nakuha ninyo ang lahat ng meteorite sands, tama. Iyon ang pinakaitinatanging pagsubok sa isla na ginanap sa kasaysayan. Halos nawala na kami ng pag-asa. Kung makakapasa kayo sa huling yugto, maaari kayong manalo ng isang lugar sa pamilya ng aking boss kapalit ng pillar. At magkakaroon din kayo ng pagkakataong umakyat sa mas mataas na kaharian. Magtiwala ka sa akin, mas maganda ang lugar na iyon kaysa sa lugar na ito ng maraming beses. Sumimangot si Sam. Hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo ang lalaking ito. Ngunit parang kalokohan sa halos lahat ng bahagi. Sino ang magbibigay ng napakaraming sikreto? Anong mangyayari kung maaari ko itong panatilihin ng permanente? Sa tingin mo ba makakayanan mo iyon, bata? Maaari lamang itong permanenteng kontrolado o ganap na pag-aari ng miyembro ng pamilya ng aking boss.
Mahalaga ang angkan. Kung gayon, ano ang punto ng pagiging narito namin? Nakikinig ka pa ba sa sinasabi ko? Narito ako hindi lamang bilang isang tagapag-alaga, kundi pati na rin upang makahanap ng isang angkop na kandidato na may potensyal na umakyat sa mas mataas na kaharian. Gaano man ninyo nabasag ang lahat ng mga pormasayo na iyon, kwalipikado kayong gawin ito. Narito ako upang pansamantalang makontrol ng isa sa inyo ang pillar. Gagabayan ko kayong umakyat sa mga kaharian at gagantimpalaan kayo pagkatapos ninyong dumating sa aming ari-arian ng pamilya. Kung gayon, maaari mo na lamang kunin ang pillar. Bakit nag-abala sa amin? Huwag mong sabihin sa akin na kayong mga lalaki ay mapagbigay at nakakaramdam na nag-aalaga ng isang tao mula sa mas mababang kaharian tulad nito. Tanong ni Sam na may bahid ng pangungutya. Mayroong isang bagay na hindi nagsasama. Ang mga salita ng lalaking ito ay pinuputol at nakakalito. Nag-iisip si Sam sandali at sinabi, huwag mong sabihin sa akin, hindi ito lilipat lampas sa kahariang ito maliban kung walang may-ari. Iyon o, wala kayong paraan upang tawirin ito ng malayuan at kailangan ninyo ang isang tao mula sa kahariang ito. Kung hindi, bakit kayo maghahanap ng karapat-dapat na kandidato sa planetang ito? Naghahanap kami ng isang kandidato ng potensyal dahil lumitaw ang isla na ito sa planetang ito. Huwag mong siraan ang aming pagkabukas palad. Naging medyo mas malamig ang boses ng lalaki at naramdaman ni Sam na tumama siya sa isang target. Sinasabi ng lalaki ang lahat tungkol sa pag-abot kay Sam mula sa simula ngunit hindi ang dahilan kung bakit naghintay sila ng ganito katagal o kung bakit hindi nila inalis ang pillar sa unang lugar. Mayroong napakaraming pag-iisip si Sam sa kanyang ulo. Ngunit walang sino man ang makakaintindi nito. Okay, kung ganon. Aakuin ko ang pagmamay-ari. Sumagot si Sam na may kalmadong tingin. Ngunit papayag ba sila? Itinuro ng tagapag-alaga sa tatlo sa kanila. Tumango sila at hiniling kay Sam na gumawa ng isang espiritual na tatak sa pillar. Paano ko ito dadalhin? Maaari nitong baguhin ang laki. Huwag kang mag-alala. Sumagot ang tagapag-alaga at bigla itong naging isang maliit na modelo sa kamay ni Sam at kasabay nito, nahulog sila sa dagat. Nakadikit pa rin ang tagapag-alaga sa pillar at sinabi, bilang isang gantimpala, hindi lamang kita tutulungan na pumasok sa mas mataas na kaharian, tutulungan din kitang patayin ang tatlong kaaway na labis na malakas kaysa sa iyo. Tumango si Sam at nawala ang tagapag-alaga sa pillar. Inilabas ni Sam ang kanyang hovercar sa sandaling ito at ang apat sa kanila ay sumakay dito at nagplano ng kanilang pagbabalik. Ang hindi nila alam ay tinitingnan sila ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa malayo at may malalim na nagmumuni-muning tingin sa kanyang mukha habang tinitingnan niya silang umaalis. Kabanata 445. Si Sam at ang kanyang mga kaibigan ay nasa isang paglalakbay pabalik. Halos 3 buwan na ang nakalipas simula nang simulan nila ang kanilang paglalakbay at aabutin ng halos 1 linggo para makabalik sila. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang nakuhang isang bagay. Bagamat walang gaanong nagawa ang kanyang mga kaibigan sa paglalakbay na ito. Naging mahirap sana kung wala sila. Sinira nila ang disenteng dami ng mga pormasayon hanggang sa puntong halos imposible para sa kanya na kunin ang buong isla kung wala sila. Naunawaan niya rin ngayon kung bakit napakahirap nito, kung katulad lang ito ng sinabi ng tagapag-alaga, kung gayon daan-daang mga tao ang ipapadala sa isla at mas mabilis na lilinisin ang mga pormasayon kaysa sa normal. Iyon ang dahilan kung bakit masyado para sa 4 lamang sa kanila. Tulad ng para sa kung ano ang gagawin sa tagapag-alaga at pagbibigay ng pillar sa mga tao sa mas mataas na kaharian, mayroon siyang sariling mga plano para doon. Pagkatapos ng 1 linggo, nakabalik si Sam sa lungsod. Sa sandaling pagbalik niya, may naghihintay na isang barko ng mga ulat para sa kanya. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga nascent stage team na ipinadala niya sa imperyo ng Adrian. Mahigit lamang 3.5 buwan mula nang pumunta sila sa imperyong iyon. Dapat ay mayroong 3 ulat mula sa bawat koponan, ngunit tila nagtatrabaho sila sa buong oras at lumampas ang mga ulat. Nakontrol na ng isa sa mga koponan ang eksena ng mersenaryo sa lungsod sa baybayin. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang Adrian ay talagang mas maliit pa kaysa sa dating Orion at hindi sila masyadong magtatagal na maglakbay sa buong imperyo. Sa isang hayop ng level -6, maaari nilang lakbayin ang buong bansa ng kaunti sa 1 linggo. Ang mga kalakal mula sa lugar na iyon ay ipinadala na pabalik sa pamamagitan ng space gate at ipinamahagi na ng mga namamahala sa pagitan ng iba't ibang departamento. Tumaas ang pagiging produktibo ng organisasyon at mayroong mga bagong uri ng armor, sandata, at iba pa. Mayroong isang espesyal na departamento sa paaralan. Sa katunayan, hindi angkop na tawagin itong isang departamento. Ito ay mas katulad ng isang club.
Ito ay halos binubuo ng mga taong bihasa at interesado sa higit sa isang propesyon tulad ng artisan at mga pormasayon sa parehong oras. At ang kanilang pangunahing layunin ay pag-aralan ang mga produkto ni Sam. Nang marating ni Sam ang kanyang opisina sa loob ng paaralan, ang unang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang hunting trap. Ang dating magandang hunting trap na inilabas niya sa merkado noong nasa Southern Star siya. Ang isa sa kanyang mesa ay ang bagong produktong nilikha ng dalawang mag-aaral sa espesyal na club na ito. Sinimulan ni Sam na suriin ang trap. Talagang medyo simple ang buong mekanismo at halos pareho ito. Maliban sa metalikong spike at iba pang dagdag na accessories na idinagdag dito. Ginamit nila ang parehong concealment formation at kasabay nito, pinalitan ng bago ang mga spike. Iyon ang mga pangil ng isang ahas na hayop. Ang mga pangil na ito na ginagamit ng ahas upang iturok ang lason sa katawan ng biktima. Lumikha sila ng isang bagong mekanismo na pinagsasama ang anim sa mga set na ito at lumikha ng isang sako na naglalaman ng isang anesthetic poison. Ang lahat ay nag-activate tulad ng dati. Pumasok ang lason sa hayop at matatapos na sila. Tiningnan ito ni Sam at naramdaman na hindi naman masama ang bagay na ito. Kahit na hindi labis na malikhain ang pagpapabuti at walang maraming elemento na nagbago, malaki ang mga pagbabago. Ito ay isang diretsyo na diskarte ng hindi sinisira ang pangunahing mekanismo. Nang makita niya ito, naramdaman ni Sam na dapat niyang gantimpalaan ang mga mag-aaral ng kaunti at sumagi sa kanyang isipan ang isang ideya. Sinimulan niyang gumawa ng mga paghahanda. Tinawagan niya ang ilan sa mga artisan at nag-order ng isang espesyal na papel. Pagsapit ng gabi, lumitaw ang mga papel na bundle sa kanyang opisina at nasiyahan siya dito. Sa katunayan, hindi sila mga papel, sa halip ay mga metalikong sheet na kasing nipis at nababaluktot ng papel. Humawak siya ng isang inscription pen sa kanyang mga kamay at nagsimulang gumamit ng espesyal na tinta upang sumulat. Pagkatapos makumplito ang lahat, tinatakan niya ito ng kanyang simbolo sa gilid pagkatapos itong lagdaan. Inulit niya ang parehong pamamaraan sa isa pang asul na papel. Pagkatapos noon, gumawa siya ng 2 kopya ng mga blueprint ng mga bagong uri ng hunting traps na ito at tinawag ang iba't ibang pinuno ng departamento. Iba-iba ang mga departamento sa paaralan. Ang arkitektura mismo ay isang hiwalay na departamento na hindi bahagi ng departamento ng artisan. Mayroon pang ang departamento ng pagpipinta ng hiwalay. Pagkatapos magtipon ng lahat, sinabi ni Sam. Mayroong ilang mga bagong bagay na ipakikilala ko sa paaralan. Ang patent system. Mula ngayon, bibigyan namin ng ilang mga karapatan ang mga mag-aaral o ang mga guro o sino mang iba pa mula sa paaralan na nag-imbento ng isang bagong bagay, binago ang isang nakaraang imbensyon at pinahusay ito, natuklasan ang isang bagong halamang gamot at ang mga bagong aplikasyon nito, bagong gamot, bagong mga function at katangian ng mga organo ng hayop, ang pagtuklas ng mga bagong materyales, alloying, bagong paraan ng paggawa, isang bagong paraan sa kasanayan at iba pa at iba pa. Hangga't ginagawa nila ito, maaari nilang isumite ito sa Patent Department at iparehistro ito. Pagkakalooban sila ng isang sertipiko na tulad nito. Sa gayon, itinuro niya ang asul na metalikong papel sa kanyang mga kamay. Ang mga kulay ng papel ay depende sa uri ng mga nagawa na mayroon sila. Ipinapahiwatig ng asul na kulay na papel na ang imbensyon ay isang pagkakaiba-iba ng isang mayroon na. Ang parehong eksaktong kopya ay ifa-frame at isasabit sa dingding ng silid. Ang espiritual na pandama at ang espiritual na enerhiya na lagda ng taong nag-ambag ay tatatakan sa parehong mga kopya. Bukod doon, ang bawat imbensyon ay gagantimpalaan kapalit ng isang kopya ng blueprint na ilalagay sa aklatan. Ang bawat patent ay mamarkahan ng isang serial number na itatala sa blueprint upang hanapin ito. Kung sumasang-ayon ang lumikha, maaari nilang ibigay ang blueprint sa organisasyon, kung saan ang produktong angkop para sa negosyo ay gagawin at ibebenta. Siyempre, mayroong isang kontrata na ginawa sa may-ari ng patent kung magkano ang makukuha nila mula sa bahagi ng kita sa mga individual ng organisasyon. Ang mga blueprint mula sa aklatan ay para lamang sa sanggunian at maaari lamang pag-aralan sa loob. Ang anumang mga banta at plagiarism, pagnanakaw ng mga patent at imbensyon ay hindi papahintulutan, aalisan sila ng kanilang paglilinang at gagamitin din bilang mga alipin para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, bukod doon kung may sinumang gustong gumamit ng patentadong disenyo ng isang produkto sa kanilang sariling imbensyon, dapat silang makakuha ng pahintulot mula sa orihinal na imbentor. Kung may anumang paglabag sa mga panuntunang ito, maaari silang maghain ng reklamo sa Patent Department. Sa department na ito, ako at ang aking mga kaibigan at ang pinakamalakas na 3 sa inyo ang magpapakita. Ang sitwasyon ay susuriin ng may ganap na integridad at prioridad at ang may-ari ng patent ay bibigyan ng kasiyasang sagot. Maaari pa nilang ibenta ng buo ang kanilang patent, ngunit sa organisasyon lamang.
Nagpatuloy si Sam upang ipaliwanag ang iba pang mga panuntunan. Dahil ang kanyang organisasyon ay magiging isa sa mga pinakamaimpluwensyang lugar sa mundo sa lalong madaling panahon, naramdaman niya na dapat siyang gumamit ng isang bagong sistema at mga pamantayan. Kailangan niyang tiyakin na ang lahat ay handang magtrabaho para sa kanya, dapat nilang makita ito bilang isang karangalan at pagkakataon ng kanilang buhay, para doon, handa siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng araw na iyon, nasa kaguluhan ang buong paaralan, dahil nagawang makatagpo ni Sam ang isang mag-aaral na nasa tuktok ng Great Realm. Si Sam ay isang pag-iral na hindi maarok sa mga mag-aaral, kaya malinaw na nagulat sila. Ngunit ang ikinagulat pa sa kanila, ay ang mga detalyeng isiniwalat ng mag-aaral pagkatapos bumalik. Ipinagmalaki niya ang kanyang bagong patent document at ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Nakatanggap siya ng isang gantimpala na 1,000,000 Spirit Stone at 1,000 kredito para sa imbensyon. Hindi lamang iyon, nagawa niyang pumirma ng isang kontrata sa organisasyon na babayaran nila siya ng 3% ng kabuuang kita na ginawa sa mga espesyal na hunter trap na ito at ang kontratang ito ay para sa isang panghabang buhay. Talagang labis siyang nagalak. Isa talaga siyang artisan, ngunit dahil sa kanyang kalamangan sa edad, nagawa niyang pumasok sa paaralan sa halip na tungkulin. Labis siyang bata, kaya, nagawa niyang makakuha ng mas maraming access sa mga dokumento. Dumalo rin siya sa isang kurso sa Venomous Beasts na isang karaniwang kursong itinuturo ng isang poison master ng Departamento ng Parmasya. Hindi lamang siya nagturo tungkol sa mga venomous beast at venoms, nagturo rin siya tungkol sa kung paano takasan ang mga ito, kung paano harapin ang mga ito, at kung aling mga bahagi ng mga ito ang mahalaga. Kinuha ng lahat ng mga mag-aaral na interesado sa pagiging mga hunter ang kursong ito at kinuha lamang niya ito bilang isang dagdag. Dahil hindi masasayang ang kaalaman, kaya bakit hindi? Doon niya nakuha ang ideyang ito at nakipagkita sa isang lecturer sa departamento na masigasig sa mga imbensyon ni Sam. Naganap ang imbensyong ito sa ganoong paraan. Ngayon, mayroon siyang luha ng kagalakan. Sa una, nag-aalangan siya tungkol sa pag-alis sa Artisan Tower. Pagkatapos ng lahat, ang yugto ng pagsisimula ng paaralan ay isang mahirap na pagsisimula, ngunit sa kalaunan ay iba ang kaalaman at ang mga pamamaraan ng pagtuturo. Dito ay halos pinilit siyang mag-isip sa labas ng kahon at sa hindi karaniwang mga paraan. Masaya na siya doon, ngunit ngayon ay nararamdaman niya na ito ang pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay. Hindi na siya aalis sa lugar na ito. Iyon ang tanging pag-iisip sa kanyang isipan habang tinitingnan niya ang patent document. Ngayon hindi lamang ito nagdala sa kanya ng kayamanan, ngunit nagdala rin ito sa kanya ng karangalan. Ang kanyang patent ang unang isinabot sa isang bagong tayong gusali. Ang gusali ng patent. Sobrang saya niya na napaiyak siya. Kabanata 446. Hindi nanirahan si Sam sa bagay na patent ng labis. Marami pa siyang ibang ulat na dapat harapin. Ang ilan sa mga ito ay talagang mahalaga at nangangailangan ng agarang atensyon. Isa sa mga ito ay ang mga ulat ng mga parke sa iba pang mga imperyo. Sa higit sa 20 imperyo, ang 3 pangunahing asosasyon at ang mga pangunahing kapangyarihan ay nagsama-sama upang mangyari ang proyektong ito. Kung ikukumpara dito, ang mga proyekto ni Sam hanggang ngayon ay tila napakaliit. Tapos na ang kanilang konstruksyon at ang kailangan lamang nila ay ilang finishing touch at ilang oras upang saliksikin kung bakit kalahati ng mga pormasayon ay hindi gumagana kahit na itinayo nila ang buong parke tulad ng sinabi ng blueprint. Samantala, ang mga parke sa imperyo ng Kali at ang iba pang mga imperyo sa ilalim ng Beast Faction ay nasa kanilang mga huling yugto rin. Kahit na mas mabilis ang kanilang proseso ng konstruksyon, naantala pa rin sila dahil sa kakulangan ng manpower, at kasabay nito, ayaw ni Sam na tapusin nila ng mas mabilis. Kung ginawa nila, talagang nakakagulo ito. Hindi ito palalagpasin ng natitirang bahagi ng mga pangunahing kapangyarihan at mga asosasyon kung naramdaman nila na mayroong kainahinala. Ang pakikipagsosyo sa pagitan niya at ng Beast Faction ay hindi isang bagay na malalaman ng iba sa sandaling ito. Lihim pa rin ito. Ang mga ulat tungkol sa mga parke ay nagmula sa 2 lugar na ang isa sa kanila ay mula kay Arman. Nakakuha siya ng ilang impormasyon mula sa Thunder God Temple tungkol sa inaugurasyon, ang mga problemang kinakaharap nila, at patuloy na pananaliksik ng mga parke. Tulad ng para sa pangalawa, nagmula ito sa imperyo ng Adrian. Ang mga koponan na ipinadala niya doon ay 20 at sapat na sila upang tumira sa lahat ng mga pangunahing lungsod, imperial capital at ilang semi-major na lungsod na may mga espesyal na sitwasyon. Maaaring kailanganin ng ilan sa kanila na manatili sa parehong mga lungsod. Mayroong mga parke na itinayo sa lahat ng mga pangunahing lungsod. Nakakuha si Sam ng ilang impormasyon mula sa kanila tungkol sa kung paano umuusad ang konstruksyon, kung gaano karaming problema ang kanilang kinakaharap, at kung ano ang sitwasyon.
Nakukuha niya ang lahat ng impormasyon na kaya niya. Tulad ng para sa Beast Faction, halos imposible na makakuha ng anumang mahalaga mula doon. Pagkatapos ng lahat, nakahiwalay sila sa natitirang bahagi ng mga organisasyon, hindi bababa sa kasong ito. Ngunit narinig niya na inihatid ang mga hayop ayon sa kontrata. Ang mga hayop ay pinararami sa bukid na may pinakamahusay na mga mapagkukunan at ito ay naging isang pagkakataon para sa mga mag-aaral. Mayroon ng anunsyo na sa sandaling makakuha ang isang tao ng sapat na mga kredito, bibigyan sila ng pagkakataong piliin ang mga hayop at subukang bumuo ng isang kontrata sa kanila. At ang espesyal na alok ay napalalakihin ni Sam ang bloodline, syempre, ito ay isang lihim para sa natitirang bahagi sa kanila. Pagkatapos tingnan ang lahat ng mga ulat, naramdaman ni Sam na malapit na ang oras, sinimulan niya ang kanyang mga paggalaw. Ang unang hakbang ay kailangan niyang dagdagan ang kahusayan ng mga depensa sa lungsod. At ang mesa sa ikatlong palapag ay ang pinakamahusay na pagpipilian para doon. Gumala si Sam sa paligid ng lungsod at nagsimulang markahan ang lahat ng mga pormasayon. Ang bawat pormasayon ay minarkahan ng isang sapphire blue mark na nakikita lamang kapag ito ay na-activate. Pagkatapos noon, sinimulan niyang markahan ang lahat ng mga sandata sa loob ng lungsod. Kabilang doon ang mga kanyon at nakakabit na baril sa mga pader ng lungsod, ang mga prism na ginamit niya upang lumikha ng mga light beam na pag-atake, ang kanyon na ginamit niya upang barilin ang mga missile mula sa tuktok ng gusali, at isa sa mga trump card, ang glass sphere na responsable para sa pagbaril sa malaking laser na iyon, ang light curtain, bawat defensive system na kinontrol niya noong sumalakay si Old One ay minarkahan. Bumalik siya sa kanyang silid pagkatapos na matapos ito at inilabas ang mesa sa ikatlong palapag. Oo, ang mesa sa ikatlong palapag ay maaaring dalhin sa labas. Ngunit sa sandaling mailabas ito, hindi ito maaaring ilipat mula sa lugar. Kailangan itong nakatigil at maaari lamang dalhin sa loob. Kung hindi, walang gamit para doon. At sumasakop ito ng masyadong maraming espasyo. Ang mesa ay konektado sa espiritual na kamalayan ni Sam at ngayon na wala na ito, hindi niya kailangang i-channel ang enerhiya sa pamamagitan ng banal na dimensyon na tumatanggap lamang ng enerhiya na nagmumula sa kanyang sariling katawan. Sa ganoong paraan, hindi maaapektuhan ang kanyang mental strength. Mayroong isang malaking energy cell malapit sa mesa at inilagay ni Sam ang kanyang kamay doon at isa pa patungo sa mesa habang ibinubuhos niya ang enerhiya. Kuminang ang ibabaw ng kristal at dahan-daang nagsimulang lumitaw ang hologram. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito maliit. Ito ay literal na ang scale model ng buong lungsod at ilan sa mga paligid nito, ang mga puno, palumpong, maging ang mga taong naglalakad at nagtatrabaho sa lahat ay makikita. Kung nasa lugar na ito, hindi na niya kailangan ng anumang iba pang pagsubaybay. Ngunit may pangangailangan para sa isang patuloy na supply ng enerhiya at hindi ito eksaktong maliit. Kailangan niyang mag-imbento ng isang espiritual na energy engine na maaaring may kakayahang umangkop at independenteng sumipsip ng espiritual na enerhiya at ibigay ito sa nais na bagay. Ngunit madaling isipin, labis na mahirap gawin ito. Tiningnan ni Sam ang hologram at nagsimulang hawakan ang mga pormasayon at iba pang sandata na minarkahan. Makikita ang mga ito dito dahil sa mga marka at sinubukan niyang i-deactivate ang ilang mga pormasayon at muling i-activate ang mga ito. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga kanyon at ang mga missile ay halos mekanikal at hindi umaasa sa mga pormasayon para sa pangunahing operasyon nito, makokontrol din niya ang mga ito. Kahit na ngayon, makokontrol niya ang mga ito, kung babasbasan niya ang mga ito ng isang espiritu na namamahala sa pag-activate sa mekanikal na bahagi. Pagkatapos tiyakin na ang lahat ng kinakailangan ay minarkahan, ibinalik niya ang mesa. Ito ay isang bagay na magiging madaling gamitin kapag ipinagtatanggol niya ang lungsod. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, ang lungsod ang limitasyon at kung lumusot pa siya, marahil maaari pa niyang takpan ang mga ruta at isang malaking lugar ng kagubatan. Ngunit hindi ito ganap na kinakailangan sa sandaling ito. Kung ang lahat ay kasing smooth ng kanyang plano na magpatuloy, hindi sila makakarating sa lungsod. Para sa susunod na hakbang, kailangan niyang makipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Pumunta sina Jack at Watt sa Arsen upang makuha ang impormasyon tungkol sa Usaine sect at ang kanilang impluwensya. Ang apat sa kanila ay nasa kanilang pribadong meeting room. Ipinapaliwanag ni Watt ang sitwasyon. Ang Arsen ay isang kumpletong production house at ang impluwensya ng Usaine sect ay higit pa sa kung ano ang nakikita. Ang Arsen ay may napakaraming minahan ngunit halos kalahati lamang ito ng laki ng Orion ngunit halos doble ang bilang ng mga minahan. At iyon lamang ang bilang ng mga kilala at bukas na minahan sa ilalim ng kontrol ng Artisan Association at ng autoridad ng Imperial. Hindi tulad ng Thunder God Temple na walang pakialam kung sino ang emperador hanggat binabayaran nila ang mga buwis, mayroon silang mahigpit na tali sa kanila.
Sa katunayan, ang pamilya ng Imperial ay isang pamilya ng isang mataas na ranggo na elder na isa ring Transcendent Stage Cultivator sa Usaine Sect. Ang kanyang kapatid ang Emperador ng Arsen. Ang Usaine Sect ay kumukuha ng mas maraming miyembro kaysa sa iba pang mga pangunahing kapangyarihan mula sa mga imperyo sa parehong oras, nakikilahok din sila sa bawat gawain. Sa madaling salita, ang lahat ng mga mataas na ranggo na maharlika ay bahagi ng Usaine Sect. Iyon lamang ay hindi talaga sila kapantay ng mga tao sa loob ng sect mismo at limitado ang kanilang potensyal. Kaya, ipinadala sila doon. Mahihirapan na magkaroon ng anumang uri ng aktibidad sa Arsen nang hindi nag-aalarma sa sect. Tapos na si Watt at nagsalita si Jack. Sa katunayan, lumalampas ang kanilang impluensya sa autoridad ng Imperial, ang pangalawang pinakamaimpluwensyang tao ay ang apat na asosasyon sa mga imperyo, ngunit nakapasok na rin sila dito. Karamihan sa mga mataas na ranggo na Artisan, Formation Master, at Inscription Master lahat mula sa sect. Kahit na sinusunod nila ang mga panuntunan ng asosasyon, ang kanilang unang prioridad ay palaging ang sect. Mula sa aking narinig, talagang gumugol ng ilang pagsisikap ang tatlong asosasyon upang pigilan itong mangyari sa mga naunang taon. Ngunit hindi maganda ang mga bagay para sa kanila. Ngunit ang Usaine Sect ay masyadong matalino, naghintay sila ng ilang taon, upang sanayin ang mga artisan at iba pang mga propesyonal sa loob ng imperyo sa ilalim ng pagkukunwari ng mga weapon shop at iba pa. Nagsimula sila ng maliit, ngunit sinanay nila ang mga tao mula sa imperyo maliban sa sect mismo. Ang kanilang diskarte ay katulad sa atin sa aspetong ito. Tinuruan nila ang mga ulila na may isang possible na talento at aptitude at ginawang pasukin ang mga asosasyon ng dahan-dahan. Ang resulta ay mas malala kaysa sa kung ano sana ang nangyari sa simula. Mayroong talagang isang oras, kung saan ang mga asosasyon ng mga imperyo sa ilalim ng Usaine Sect ay maaaring ganap na umalis ng malaya. Ngunit nagbago ang mga bagay na ito dahil sa isang digmaan sa pagitan ng Usaine Sect at isang Beast Tribe. Mula noon, sinusubukan ng mga asosasyon ang kanilang makakaya upang hindi pilitin ang Usaine Sect. Tumango si Sam at nagtanong, "Saan ka nakakuha ng ganito karaming impormasyon?" Hindi niya nakuha, hindi sapat ang 15 araw para sa impormasyong ito kung nakalusot lamang sila at nakinig. Hindi sana nila dinukot ang sinuman, tama ba? Well, mayroong isang bagay na maaaring magpahintulot sa atin na magkaroon ng daan sa Arsen, sa katunayan, anumang iba pang imperyo sa ilalim ng Usaine Sect ay pareho at iyon ang pagkain at alak. Alak para sa halos lahat ng bahagi. Dahil sa labis na presensya ng mga minahan at malalaking tigang na lupa, ang pangunahing mapagkukunan ay ang mga hayop at ang seafood. Mayroon silang pinakamahusay na mga naval fleet sa lahat ng mga pangunahing kapangyarihan. Wala silang tamang alak bagaman. Gumagawa sila ng mga alak mula sa limitadong mga bagay na mayroon sila, gumagamit pa nga sila ng dugo ng ilang mga hayop para sa ilang alak, ngunit wala sa mga ito ang masarap. Karamihan sa mga tao ay magaspang at nakadepende sa hirap na trabaho. Dahil sa tulad ng diktador na pamumuno, kailangang magtrabaho ang lahat sa ilang uri ng mga minahan sa sandaling sila ay may edad. Kaya, ang alkohol ay parang pangunahing pagkain doon. Ang aming alak ay pinakamahusay kumpara sa mga iyon at nagbigay ito sa amin ng maraming impormasyon kahit na hindi namin nagtanong. Kabanata 447. Pumasok si Sam sa malalim na pag-iisip pagkatapos isipin ito. Kailangan niyang tumago sa imperyo ng Arsen upang makapasok sa Usaine Sect kahit anong mangyari. At dapat itong maging pangalawang pangunahing kapangyarihan na kailangan niyang pabagsakin at dalhin sa ilalim ng kanyang kontrol. Kung hindi dahil sa katotohanan, ang Thunder God Temple ang siyang nasa tabi niya mismo, hindi niya sana naisip ito. Ginawa sana niyang unang target ang Yushun Sect. Dahil ang mga mapagkukunan ng lugar ay labis na mahalaga. Kapag ang digmaan ay nasa isang buong sukat, kailangan tiyakin ni Sam na mayroon siyang sapat na magagamit na sandata tulad ng mga paputok, formation disc, at maging ang mga sandata. Ang lahat ay magiging kapos sa supply sa gayong sukat ng digmaan at ang mga mapagkukunan tulad niyan ay may mahalagang papel sa isang pangmatagalang digmaan. Kung mangyari iyon, magkakaroon ng kalamangan ang Yushun Sect sa iba. Kaya, kailangan niyang humanap ng paraan upang harapin ang mga ito at dalhin ang teritoryong iyon sa ilalim ng kanilang kontrol. Sa sandaling ito, pumasok si Sir Ona sa silid. Wala siyang gaanong presensya dito, dahil abala siya sa buong oras dahil sa kanyang kasalukuyang mental na estado. Kasing kalmado at intelihent siya, hindi niya maayos ang kanyang mga iniisip at bahagya siyang nakalusot sa nascent stage kanina. Tulad ng kung bakit siya narito, tinawag siya ni Sam. "Para saan mo ako kailangan?" Tanong niya sa kanyang walang emosyon na tono. "Maglulunsad ako ng digmaan sa Usaine Sect.
Sinabi ni Sam nang walang pakialam, sumimangot si Sir Ona dito at isang bagyo ng mga emosyon ang nag-ulong sa kanyang puso. Tiningnan din siya ni Philip ng kalmado, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang masayahin at mapagmahal na pinsan upang maging isang malamig at walang pakialam na makina tulad nito. Ang pagkamuhi sa Usaine sect ay parami ng parami. Bakit? Tanong niya pagkatapos mag-isip. Hindi niya siya tinanong ng ganoong mga tanong, hindi noong hiniling niya ang kanyang tulong sa mga pagtatasa, paaralan, pagtuturo, at pananaliksik. Sa buong panahong ito ginawa lamang niya ang sinabi niya sa kanya dahil wala siyang anumang gagawin at walang pupuntahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasan. Mayroon akong mga dahilan. Ang mga susunod na aksyon na gagawin ko ay magdudulot sa kanila na mawala ang kanilang kontrol. Ninakaw nila ang aking mga disenyo, kahit na ang tatlong asosasyon ang dapat sisihin, hindi sila ganap na inosente. Kaya, ang mga pangunahing kapangyarihan ay lahat makakaranas ng malaking pagkalugi at sa lalong madaling panahon ay iuugnay nila ito sa akin. Mula sa aking susunod na kurso ng mga aksyon, ang Usaine sect marahil ang siyang labis na kamumuhian sa akin. Gusto nila akong wasakin kahit gaano pa ang halaga. Kaya, hindi maiiwasan ang digmaan. Bakit mo sinasabi sa akin ito? I mean, kung naguguluhan ka pa rin, ito ang pinakamagandang oras upang pumili ng isang panig. Ayos lang ako sa pagiging neutral mo at pananatili lamang sa paaralan, maaari mong ipagpatuloy ang iyong pananaliksik. Ngunit kung bigla kang maging mapagmahal sa iyong sect at traitor rin ako, hindi ko ito makakayanan. Pagkatapos ng lahat, mas nag-aalala ako tungkol sa iyo kaysa sa isang pre-transcendent stage cultivator na nagwawala sa gitna ng lungsod. Hindi nagpakita ng anumang ekspresyon ang kanyang mukha, ngunit mayroong isang bahagyang pagsimangot sa kanyang mukha at naging medyo matalas ang kanyang mga mata. Tinitingnan din siya ni Philip na may medyo galit na ekspresyon. Tiningnan siya ni Sam at sinabi, mayroon akong higit sa 10,000 tao na nagtatrabaho para sa akin, gusto mo bang isapanganib ko ito? Alam ko kung ano ang kaya kong gawin at sa parehong paraan, alam ko kung ano ang kaya niyang gawin, sa tingin mo ba ang pinsala ay isang bagay na kaya nating pangasiwaan kung susubukan niyang wasakin ang paaralan? Ang mga mag-aaral doon ay higit sa 3,000 sa kanila at lahat sila ay magiging ating kinabukasan. Sa kanyang kaalaman, masisira niya ang aking mga parke, sasabotahe ang mga pormasayon ng lungsod, kung hindi ako ganap na sigurado sa pagharap sa isang tao sa pamamagitan lamang ng aking mga pormasayon at trick ng inscription, kung gayon siya ito. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Ngunit hindi ko palalampasan ang aking mga salita. Sinabi ni Sam ng blanco at pagkatapos ay tiningnan si Sir Ona at sinabi, wala akong anumang salungatan sa iyo, tumulong lamang ako mula sa aking paraan dahil nakaka-relate ako at nauunawaan ang iyong sitwasyon. Masaya akong ipagtatrabaho ka at bibigyan ka ng sapat na kalayaan na ibinigay sa iyong kadalubhasaan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na okay lang ako sa isang variable na tulad mo. Mag-isip ka sa loob ng 1 linggo at ibigay sa akin ang iyong sagot. Kung gusto mong bumalik sa Usaine sect, ibabalik kita roon, nang walang pinsala, kung gusto mong sumali sa digmaan at makipag-alyansa sa amin, kung gayon siguradong maaari kang sumali ngunit ipapatayo kita laban sa Usaine sect. Kung gusto mo lang manatili sa labas nito, siguradong maaari mo. Maaari kang manatili sa paaralan at magsaliksik. Ngunit hanggang sa matapos ang digmaan, ikaw ay nasa isang gawaing ibinigay sa akin. Hindi ko kayang isapanganib ang aking organisasyon na isang pag-asa para sa maraming tao na lumapit sa akin na iniiwan ang kanilang mga dating posisyon, masyado itong isang sugal kahit na isinasaalang-alang ang mga pusta. Hindi ko kayang gawin ang panganib na iyon dahil lamang sa iyong kadalubhasaan, iyong emosyonal na estado, iyong trauma, o kahit na iyong kagandahan. Paumanhin, ngunit mas mabuting gumawa ka ng desisyon. Natapos si Sam at walang sinabi. Si Philip na gustong sabihin ang isang bagay ay nag-atubili at hindi sinabi sa huli. Nauunawaan niya kung ano ang iniisip ni Sam. Sa lahat ng mga parke, ang mga hunting team, ang mga bagong recruits, ang mga manggagawa sa pabrika lahat ay pinagsama-sama na higit sa 10,000 empleyado. Ang 10,000 ay isang konserbatibong pagtatansya. At mayroong talagang 3,000 miyembro sa paaralan na may purong pagkakakilanlan ng mag-aaral. Hindi niya kayang isugal ang lahat ng kanilang kinabukasan sa kanyang salita. Pagkatapos ng lahat, mula sa kanyang nalalaman tungkol kay Sam, hindi siya isang taong hahayaang mapunta ang kinabukasan ng kanyang mga empleyado sa isang walang katiyakang sitwasyon dahil sa kanyang sariling desisyon. Hindi sumagot si Sir Ona at umalis lamang ng tahimik, naunawaan niya kung saan patungo si Sam, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng medyo naliligaw. Bakit hindi siya naisip ng Usaine sect ng ganoon? Siya ay isang mahalagang asset, alam niya iyon.
Nang ahas siyang sabihin na bukod kay Sam, kaya niyang talunin ang sinuman sa sining ng pagbuo sa kondisyon na nasa parehong antas sila, ginamo siya ng Yushun Sect nang may sukdulang kahalagahan sa una, mayroon siyang prioridad sa mga mapagkukunan at lahat. Ngunit bakit handa si Sam na sipain siya dahil sa kapakanan ng mga mag-aaral na hindi man lang makapag-ambag sa kanyang fighting force? Nauunawaan na niya ngayon ang Usaine Sect ng Parami. Nagbabayad lamang sila ng pansin at mga mababaw na bagay upang mapunta siya sa ilalim ng kanilang kontrol, sa sandaling wala na siya sa kontrol kahit na kaunti, siya ay pinagsabuatan at halos pinatay. Hindi bababasa, tinatrato siya ni Sam sa parehong paraan sa lahat ng oras. Habang iniisip niya ito, huminto siya sa kanyang mga bakas at bumalik sa silid. Sasali ako sa digmaan at iiwan ang lahat ng nauugnay sa Usaine Sect sa akin, ngunit mayroon lamang akong isang kondisyon. Gusto ko ang 8 guardian puppet ng Usaine Sect. Sabi niya nang may tiwala sa isang kalmadong ekspresyon. Ang 4 sa silid ay nagulat sa biglaang pagbabago ng ekspresyon. Sigurado. Maghanda ka kung gayon. Mayroon kang 3 buwan na maximum upang direktang makisali sa Usaine Sect. Ikaw ang namamahala sa bagay tungkol sa Usaine Sect at mga imperyo nito. Ang unang agenda ay ang tumago sa imperyo ng Arsan. Iyon lamang ang lugar na katabi ng hangganan sa Usaine Sect. Ibibigay ko sa iyo ang mga tagubilin kung kailan gagawa ng isang hakbang ng hayagan. Hanggang noon, maaari mong harapin ito ayon sa gusto mo. Ang tanging kinakailangan ay kailangan mong nasa Imperial Capital ng Arsen 3 buwan mula ngayon. Sa pagkakataong ito, natanggap ni Sir Ona ang kanyang mga tagubilin at umalis sa lugar. May naunawaan siya ngayon at isang mahabang kahabaan na banda ang pumutok. Gusto niyang makita kung ano ang Usaine Sect na ito na naglagay sa kanya sa posisyon na ito at ang lahat ng kalituhan na kumakain sa kanyang utak. Nang isipin ni Sam ang kanyang sariling mga empleyado, napakalayo na upang matiyak na hindi niya sila pagdudulot ng problema, ano ang ginagawa niya nang ginawa siya ng Usaine Sect tulad nito, walang paghihiganti. Hindi man lang handa si Sam na isapanganib ito at magtiwala sa kanya ng lubusan, ngunit narito siya na nagmumakmak at nagrereklamo ng walang anumang reaksyon. Ang kanyang pag-aalala ba sa kanyang sarili ay mas mababa kaysa sa pag-aalala ni Sam para sa kanyang mga empleyado. Hindi alam ni Sam kung ano ang iniisip ni Sir Ona sa sandaling ito. Hindi niya gustong gamitin si Sir Ona sa anumang paraan at walang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Talagang ibig niyang sabihin ang kanyang sinabi. Hindi siya malinaw tungkol sa mga damdamin ni Sir Ona. Nang siya ay nasa kanyang posisyon sa kanyang nakaraang buhay, sinimulan na niya ang pagpaplano ng kanyang paghihiganti pagkatapos ng 2 buwan at hawak na ang mga ulo ng mga taong iyon sa kalagitnaan ng 3 buwan. Tila tumagal ng ganito katagal para gumising siya mula sa pagkataranta. Naisip ni Sam sa kanyang sarili habang sinisimulan niyang ipaliwanag ang kanyang mga plano. Kabanata 448. Ang sumunod na araw, ang buong lungsod ni Sam ay nasa ganap na mode ng pagkilos. Tumaas ang produksyon ng pabrika at mayroong ilang mga bagong disenyo na naglalaro. Mayroong mga bagong bahagi para sa pagmamanupaktura. Ngunit hindi natigil ang orihinal na produksyon. Dahil, mayroong isang panuntunan na inilagay ni Philip bago ang kanyang paglalakbay na, sa mga idle na oras ng mga makina ng pabrika, maaaring gumawa ang mga tao ng mga bahagi at subukang lumikha ng mga bagong makina ng produksyon, tulad ng mga lathe, drilling machine, power hammer, at iba pa. Sinabi niya na magkakaroon sila ng mga gantimpala. Tila, gumana ito. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga manggagawa ay mga cultivator, kahit na mas mababa ang kanilang lakas at hindi maganda ang kanilang husay sa labanan, maaari pa rin nilang tiisin ang paghihirap ng pagtatrabaho sa isang pabrika. Gusto nilang lahat na magtrabaho ng labis na oras upang maging mas bihasa sa mga makina at kasabay nito ay makakuha ng mas maraming promosyon, ngunit ang overtime ay wala sa opsyon sa halos lahat ng oras, dahil mayroong ilang mga puwang para doon at upang bigyan ng isang patas na pagkakataon sa lahat ng mga empleyado, iniiwasan nila ang paboritismo. Ngunit hindi iyon nangangahulugang, walang ibang mga paraan, karamihan sa mga manggagawa sa pabrika na nagpapatakbo at lumilikha ng ilang komplikadong mga bahagi ay mga artisan na hindi bihasa sa kanilang craft. Hindi nila nagawang lumikha ng magagandang sandata at iba pa. Ngunit bihasa sila upang gumawa ng mga bahagi para sa mga makina. At tulad niyan, isang bagong linya ng produksyon ang ginawa sa loob ng 3 buwan. Nangyari ito sa pagitan ng mga lunch break at iba pang mga oras ng pahinga. Nakuha ni Philip ang ideyang ito, maaaring naisip niya na ang panahon ng digmaan ay magiging isang pagkalugi kung hindi nila isinasagawa ang kanilang negosyo ng normal. Kaya, nagpasya siyang dagdagan ang makinarya at produksyon.
Gayunpaman, ngayon na lumitaw ang bagong linya ng produksyon, mayroon talagang isang malaking pagkakataon para sa mga manggagawa na patunayan ang kanilang sarili at marami sa kanila ang nakaintindi sa nangyayari. Kung gusto nilang magtrabaho ng higit pa, kailangan nila ng mas maraming makina at ang pinakamagandang opsyon ay gawin ang mga ito sa mga break time kung talagang gusto nila ang overtime. Kasabay nito, sa nakalipas na 3 buwan, sinasanay ang isang pangkat ng mga bagong recruit sa mga pabrika para sa iba't ibang trabaho. Ito rin ang mga taong walang gaanong aptitude at lampas na sa kanilang mga kalakasan. Hindi sila kwalipikado para sa full-time na posisyon ng mag-aaral at maaari lamang gumamit ng mga paraang ito upang magkaroon ng pagkakataong paminsan-minsan na makapasok sa paaralan at makakuha ng kaalaman. Sa madaling salita, ang mga paghahanda sa digmaan ay nagaganap at maraming bagong bahagi ang dumating sa linya ng produksyon. Ang pagsasaka ay nagaganap din sa buong bilis. Ang lahat ng mga mag-aaral na interesado sa mga halamang gamot at pagsasaka ay binibigyan ng mas maraming praktikal na klase. Ang mga lecturer ng Departamento ng Parmasya ay abala sa paggawa ng mga tableta, potion at ang mga mag-aaral na naka-enroll sa mga kurso ay makakakuha din ng mga praktikal na klase. Pareho sa weaponsmithing, inscriptions, at formations. Ang mga klase ay nagiging theoretical at praktikal at nagaganap ang mga ito sa buong oras. Puno rin ang arena. Ang mga bagong kandidato sa sparring ay nagmula sa buong kanlurang kontinente. Bukod doon, tila may nangyayari sa Beast Farm. Si Yanwo, Sky, Ape, at Raiju ay lahat sa Beast Farm at ang pangangaso para sa paghuli ng mga buhay na hayop ay nagaganap din sa buong bilis. Mayroon ding ilang magandang balita, mayroong ilang pre-transcendent cultivator, na bagong lumitaw sa loob ng mga ranggo at isa sa kanila ay ang arkitekto na si Austin. Isang malaking order ng mga returning scroll ang ibinigay sa Space Gate Association. Kasabay nito, naabot ni Ark ang rurok na yugto ng transcendent at karamihan sa momentum ng kanyang paglilinang ay naubos dito. Siya ay papasok sa consummate stage ng mas maaga, iyon ay sigurado. Ngunit kailangan pa rin nilang maghintay ng ilang sandali, ngunit bago iyon, kailangan niyang gumawa ng ilang paghahanda. Ang unang bagay sa agenda ay ang pagtigil sa mga parke at paglikha ng ilang uri ng mga salungatan sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan. Kinabukasan, isang pangkat ng mga tao ang umalis sa lungsod at nagpunta sa mga imperyo sa ilalim ng kontrol ng Thunder God Temple, Lightning Spear Sect, at Thunderbolt Sect. Ang taong namumuno sa koponan ay ang Sword Marshal ng dating Orion. Dahil siya ay kinuha bilang subordinate ni Ark, ngayon ay nagtatrabaho siya sa ilalim ng mga utos ni Ark na nagpapahiwatig na siya ay nasa ilalim din ng mga utos ni Sam. Ipinadala sila ni Sam patungo sa mga imperyong ito upang gawin lamang ang isang bagay at iyon ay maglagay ng ilang metal-ikong cylinder na nilikha niya sa ilang mga lugar sa loob ng parke. Tinanggal nila ang imperyo ng Adrian dahil mayroon ng mga taong may kakayahang harapin iyon. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga pangunahing kapangyarihan at ang mga asosasyon ay mayroon lamang isang layunin at iyon ay i-activate ang mga panloob na pormasayon at ang pangkalahatang pagbuo ng mga parke. Araw-araw ilang mga pagsubok ang nagaganap kung bakit hindi sila ina-activate, ngunit walang mga resulta. Hindi nila alam na nawawalan sila ng ilang mga energy cell na dapat ilibing sa ilang mga lugar. Ang mga bagay na ito ay katulad lamang ng mga spark plug ng isang engine. Ang kailangan lamang nila ay isang function at maaari ring hindi na muling gamitin kapag nailagay na ang mga ito. Ngunit mahalaga pa rin sila. Ang mga ito ay tulad ng mga susi. Hindi ipinadala ni Sam ang mga energy cell bagaman, nagpadala siya ng iba pang bagay pagkatapos tinawagan niya si Sir Ona at nag-utos. Gusto ko ang ilang mga parke sa imperyo ng Arsen kasama nito piliin ang anumang iba pang imperyo sa loob ng kontrol ng Usaini Sect kahit na ang silangang kontinente ay ayos. Ang mga pagkalugi ay dapat na labis na mababaw at hindi dapat magkaroon ng anumang pinsala sa mga pangunahing lugar ng parke. Kinuha ni Sir Ona ang mga tagubilin at umalis, hindi siya kumuha ng anumang mga pamamaraan o mapagkukunan mula kay Sam ng direkta at pinagaan nito ang loob ni Sam. Palaging magandang makatrabaho ang mga matatalinong tao. Alam nila ng eksakto kung ano ang dapat nilang gawin at hindi na kailangang ipaliwanag ang lahat sa kanila. Ilang araw ang lumipas, sa Imperial Capital ng Adrian. Ang construction team ng park ay nasa lungsod pa rin at ito ay maaga pa at sinisimulan na naman nila ang kanilang mga eksperimento. Nangyayari na ito sa loob ng mahigit 15 araw. Nahihirapan sila sa mga pormasayon. Tama ang mga kalkulasyon at hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Ang pinakamasamang bahagi ay hindi nila masimulan ito. Kung kailangan nilang simulan ito, kailangan nilang lumikha ng isang bagong uri ng mga formation simulator na labis na komplikado at may mataas na kapasidad ng enerhiya. Kung sinimulan nila itong saliksikin, walang paraan na magagawa nilang tapusin ito sa lalong madaling panahon.
Kaya, nagsasalitin sila sa sandaling ito at araw-araw isa sa kanila ang mag-iisip ng mga ideya at subukang i-activate ang mga pormasayon. Ngayon, ito ang turno ng isang matandang lalaki mula sa Formation Association. Wala siyang anumang ekspresyon sa kanyang mukha, maliban sa kanyang katawan ay bahagyang nakayuko, at medyo mataba pa nga siya. Sumisigaw ang kanyang mga mata ng katamarin. Mula sa kanyang mga walang pakialam na aksyon, masasabi ng sinuman na kahit siya ay hindi naniniwala na kaya niya itong gawin. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang i-activate ito sa pamamagitan ng pagbabago ng ilang mga bagay, lumiwanag ang buong parke at bigla, natigilan ang mga tao. Gumana ba talaga? Sumigaw ang matandang lalaki sa kanyang mga iniisip at nagulat, sa katunayan, mas nagulat siya kaysa sa sinuman sa karamihan. Hindi siya naglagay ng anumang pagsisikap dito, ngunit biglang mayroong ganoong paggalaw. Bigla siyang sumilay sa kagalakan. Ngunit biglang nagbago ang mga ekspresyon ng karamihan dahil ang pormasayon ay naglalabas ng isang kakaibang pagbabago-bago at sumigaw ang isa sa kanila. Lumabas ang lahat sa loob ng parke. Hindi matatag ang pormasayon. Ito ang supervisor ng lugar na ito. Nagulat ang mga tao sa loob ng parke at nagsimulang sumumpa sa matandang lalaki na iyon. Matanda kang bastard, anong ginawa mo? Kung may mangyari sa akin, guguluhin kita bilang isang multo. May sakit kang bastard. Huling napagtanto ng matandang lalaki ang mapanganib na sitwasyon at gustong tumakas. Ngunit huli na siya. Boom! Sumabog ang pormasayon, at higit sa 20 nascent stage cultivator, ng 3 pangunahing asosasyon at ang Thunder God Temple, ay lahat patay sa pagsabog. Isang katlo ng lungsod ay ganap na nawala at maging ang natitirang bahagi ng lungsod ay mayroong maraming pagkalugi sa infrastruktura. Naramdaman ng supervisor na mabigat ang kanyang puso habang siya ay nakabawi mula sa aftershock ng pagsabog. Naging labis na seryoso ang kanyang mukha na hindi niya iniisip na may mangyayari na tulad nito na masyadong malaki. Tila nakikialam sila sa isang mapanganib na pormasayon. Bumalik siya at agad na nagulat sa mga nakatataas, naramdaman din nilang malamig, ngunit nang ang balita ay pumunta sa 3 pinuno ng asosasyon ay walang pakialam ang pinuno ng pormasayon. Bobo ba kayo o ipinanganak lamang na walang utak? Ang lahat ng mga pormasayon ay mga pangunahing at ginawa lamang sa isang malaking sukat. Ang pagiging komplikado ay nasa pag-aayos lamang, huwag mong sabihin sa akin na hindi ninyo kayang panatilihin iyon. Ano man ang mangyari, gusto kong ma-activate ang buong parke. Huwag kang magulat sa akin hanggang ngayon. Papasok ako sa seclusion. Ito ang reaksyon at ang katulad na reaksyon ay nagmula sa iba pang mga pinuno at lahat sila ay nagpunta sa seclusion. Ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang kanilang iniisip. Kabanata 449. Sa loob ng sumunod na 10 araw, ang mga parke ng Thunder God Temple, Lightning Spear Sect, at Thunderbolt Sect, ay may parehong mga senaryo. Pagkatapos ng unang insidente sa Adrian, bagamat sinubukan ng supervisor doon ang kanyang makakaya upang ipasa ang mensahe upang maging maingat ang mga tao sa iba pang mga parke, mayroon pa ring ilang mga pagkalugi sa kabuuan. Maraming tao ang namatay dahil sa hindi mahuhulaan na pagsabog. Maging sa Usaine Sect, mayroong ilang mga pagsabog ngunit hindi lahat ng mga ito. Ang tanging pagkakaiba ay wala silang anumang mga nasawi. Walang namatay doon, ang mga taong nahuli sa gulo ay may mga pinsala sa karamihan. Sa pagkakataong ito, hindi na matiis ng mga supervisor mula sa lahat ng mga imperyo at bumalik sa mga asosasyon. Nawawala na ito sa kamay. Kahit na ayaw ng mga pinuno ng asosasyon na bumalik sila, kailangan pa rin nilang magpatuloy. Ngunit ang hindi nila alam ay, kahit na ang mga pinuno ng asosasyon ay walang alam. Ang parke ay isang produkto ng 3 pinagsamang craft. Sa bawat yugto ng konstruksyon, magkakaroon ng hindi bababa sa 2 pinagsamang craft at ang lahat ay komplikado. Ito ang tanging posibleng paliwanag na mayroon sila nang tingnan nila ang mga blueprint. Nang maabot ng sitwasyon ang pagkakabara na ito, naunawaan din nila na mayroong isang bagay na hindi tama at sinusubukan ng 3 sa kanila ang kanilang makakaya upang basagin ang blueprint at tingnan kung ano ang mali. Ngunit hindi nila maintindihan. Kung tama ang kanilang mga kalkulasyon, dapat gumana ng maayos ang bawat pormasayon sa planong ito nang walang anumang mga problema. Ngunit hindi sila sigurado kung ano ang mali. Mayroon lamang silang espekulasyon tungkol doon pagkatapos ng ilang pananaliksik. Dahil, makakalkula nila ang buong istruktura sa kabuuan dahil hindi nila inaasahan ang daloy ng enerhiya ng buong parke. Maaari nilang hatiin ang mga ito sa mga bahagi at eksaktong ginawa nila iyon, ngunit hindi nila ito maisama ng maayos. Wala silang mukha na makipag-usap sa kanilang mga subordinate tungkol sa kanilang kawalan ng kakayahan, kaya gumawa sila ng isang dahilan ng seclusion at umalis. Tulad ng para sa pag-address ngayon, halos imposible ito. Masyadong maraming namuhunan ang mga pangunahing kapangyarihan dito.
Sa buong panahong ito, mayroon silang ilang impluwensya sa mga pangunahing kapangyarihan dahil sa kanilang propesyonal na katayuan. At ngayon, medyo lumabis sila sa mga pangunahing kapangyarihan pagkatapos nilang makuha ang mga blueprint. Ngayon, masyadong maraming mapagkukunan ang napunta dito upang sumuko ng madali. Kung sumuko sila ngayon, hindi lamang nila kailangang bayaran ang lahat ng mga pagkalugi, mawawala rin sila sa pabor sa mga pangunahing kapangyarihan. Ang apat na asosasyon ay talagang nasa isang kapwa kapaki-pakinabang na relasyon sa anim na pangunahing kapangyarihan. Wala na ang pharmaceutical tower sa ngayon at walang natitirang mahigpit na hierarchy. Ang mga pangunahing kapangyarihan na may mga transcendent level na healer at pillmaster ay sinusubukang agawin ang tore upang makakuha ng mas maraming impluwensya, ngunit walang sino man ang nangangahas na gumawa ng unang hakbang. Tulad ng para sa natitirang tatlo, gusto nilang makakuha ng mas maraming benepisyo sa pamamagitan ng pamamaraang ito sa sandaling ito. Bagaman, sa mga imperyo at ang maliliit na kapangyarihan, ang mga profesional ay may mas maraming impluwensya sa mga bagay, sa tuktok ng mundo iba ang sitwasyon. Kung kailangan, hindi papayagan ng mga pinuno ng mga pangunahing kapangyarihan ang mga asosasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi tulad ng mga pangunahing kapangyarihan, ang mga asosasyon ay walang malalaking hukbo at iba pa. Kung sumiklab ang isang tunay na digmaan, mamamatay sila. Iyon ang dahilan kung bakit talagang nagsusumikap ang mga pinuno ng asosasyon upang mapaganya ang mga parking ito. Sa ganitong paraan, maaari nilang patunayan ang kanilang halaga sa pamamagitan ng mga pinansyal na paraan at makakuha din ng mas maraming impluwensya sa mga bagay dahil doon. Ngunit ang sitwasyon ay hindi gumagaling, sinusubukan ng tatlong pinuno araw-araw na maghanap ng mga paraan upang harapin ang mga problema sa mga porma sayon. Ngunit hindi nila nagawang baguhin ang sitwasyon at ngayon ang mga pagkalugi ay nagsisimula ng dumami. Kahit na pagkatapos dumating ang mga nakatataas, hindi sila sumuko, ang tanging sinabi nila ay isang bagay. Muling itayo ang mga nasirang bahagi at huwag subukang i-activate ito sa sandaling ito. Pag-aralan ito bago ninyo subukang gumawa ng anumang iba pa. Sa gayon, ang mga pag-activate ay tumigil sa lahat ng mga imperyo at umurong din ang mga koponan na ipinadala ni Sam. Madali para sa mga elite nascent stage cultivator na ito na sumingit at maglagay ng ilang mga cylinder sa malalawak na parking iyon. Masyadong maraming mga pagbubukas, bukod doon ang mga lalaking ito ay labis na mapagkumbaba na walang sino man ang makagambala sa kanilang gawain at walang naiwang seguridad. Kung alam nila na binomba sila ng isang tao gamit ang ilang maliliit na cylinder ay maaari silang mamatay mula sa kanilang galit. Pagkatapos bumalik ng mga koponan, walang gaanong nangyari sa loob ng susunod na ilang araw at nakatuon sa muling pagtatayo, ngunit ang mga supervisor na nangangasiwa sa proseso ay nagkakaroon ng ilang mga pagdududa. Ang pinsala para sa mga parke sa ilalim ng Usaine sect at ang mga imperyo nito ay hindi gaanong nasira. Mataas ang mga durog na bato doon, ngunit ang mga nasirang lugar ng parke ay hindi mahalaga. Sa karamihan, 2 hanggang 3 formation node lamang ang mga nasira. Ang mga hardin ng halamang gamot ay hindi rin nasira. Hindi okay sa mga supervisor ito at iniulat ito sa mga nakatataas. Naghihinala sila ng isang bagay at bumangon ang maliliit na salungatan. Iyon ay dahil, maaaring makita ng mga asosasyon ito bilang kanilang kawalan ng kakayahan, ngunit hindi pareho para sa mga pangunahing kapangyarihan. Natanggap nila ang mga ulat ng pinsala at sumimangot sila. Ang Thunder God Temple ay may pinakamaraming pinsala at nang ikumpara nila ito sa pinsala ng Usaine sect at ang Herb Garden, naging labis silang hindi nasisiyahan. Agad na pumunta ang mga pinuno sa tatlong pinuno ng asosasyon upang harapin sila. Old 3, bakit masyadong malaki ang mga pinsala sa aming mga parke, kumpara sa Usaine sect ay walang gaanong pagkalugi ang lahat ng mga pinsala ay mababaw at ang Herb Garden ay walang anumang pinsala. Paano mo ito ipapaliwanag? Tanong ng pinuno ng Lightning Spear sect. Hindi nagsalita ang pinuno ng Thunder God Temple at ang pinuno ng Thunderbolt sect, ngunit sinasabi ng kanilang ekspresyon ang lahat. Walang dapat ipaliwanag. Ganyan lang ang kinalabasan, kahit na sa inyong mga imperyo lahat ng mga parke ay hindi nasira sa parehong paraan. Isang pagkakataon lamang ito, sabi ni Old 3, ang pinuno ng Formation Association. Pagkakataon. Huwag mo akong patawanin. Sa tingin mo ba may ganoong pagkakataon sa mundo? Tanong ng pinuno ng Lightning Spear sect sa galit. Hindi gusto ito ng pinuno ng Herb Garden at tumayo at sinabi ng kalmado. Hindi ko alam kung bakit hindi nasira ang aking mga ari-arian, ngunit mula sa pagsisiyasat na ginawa ko, nakakuha kami ng ilang mga resulta. Sinabi ng Chief Supervisor ng Herb Garden Area na nagbigay siya ng isang tahimik na utos na huwag subukang i-activate ang porma sayon. Hindi sila eksaktong komportable, naglalaro sa gayong malalaking mapagkukunan, kaya hindi sila nagsikap ng husto.
Hinintay nila ang iba na malaman ang mga pormasayon at pagkatapos ay gustong kopyahin ang kanilang mga bagay. Ayaw nilang subukan at maging alam lahat at sirain ang mahahalagang mapagkukunan. Iyon ang dahilan kung bakit walang pinsala sa aming teritoryo. Kahit na ang sinabi niya ay mukhang normal, malinaw niyang ipinapahiwatig na dahil sa ugali ng alam lahat ng asosasyon na nangyari ito. Biglang naging sentro ng atensyon ang supervisor ng herb garden, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya upang manatiling nakakolekta at inulit ang parehong bagay, at nagpatotoo ang lahat ng iba pang mga tao na nasa ilalim niya. Kahit na naramdaman ng tatlong pangunahing pinuno ng kapangyarihan na ito ay malayong mangyari, at ubili pa rin nilang pinatakas siya. Ngunit ngayon ang kanilang layunin ay ang Usaine sect. Mula sa simula, ang Usaine sect ang pinagmula ng kanilang mga pangunahing hinala. Dahil mayroong ilang espesyal na relasyon ang Usaine sect sa mga asosasyon dahil mayroong ilang mga opisyal sa loob ng mga asosasyon mula sa Usaine sect sa mga asosasyon. Sila ang pinakamataas na producer ng mga artisan, inscription master, at formation master. Kahit na hindi sila binibigyan ng mas mataas na posisyon, ang ilan sa mga supervisor ng proyektong ito ay kabilang pa rin sa Usaine sect. Sa gayon, nagsimula silang magkaroon ng ilang nagtatagal na hinala sa parehong partido at hindi ito madaling mabura. Hindi bababasa sa sandaling ito bagaman, nalinis ang salungatan at umatras ang mga pangunahing kapangyarihan. Nakakuha si Sam ng ilang impormasyon tungkol sa pulong na ito mula kina Sai at Arman. Tulad ng kung bakit nakuha pa nga ni Sai ang impormasyong ito, narinig niya na pinaghihinalaan siya ng mga pinuno ng pangunahing kapangyarihan at sinubukang tanungin siya. Ngunit hindi basta-basta si Sai. Maliban sa pinuno ng Thunder God Temple, walang sino man ang makakalaban sa kanya at kung lumabas ang kanyang hayop at sinubukan ng dalawa sa kanila ang kanilang makakaya, kung gayon tiyak na haharapin nila ang mga ito. Tulad ng para sa digmaan, kakailanganin nila ng mga bayag upang simulan ang isang malaking labanan ng kapangyarihan para sa gayong maliit na isyu. Dahil hindi kasangkot si Sai sa proyektong ito at sinusubukang sa kanyang sarili na gumawa ng isang knock-off na bersyon ng mga parke, mayroon silang ilang mga pagdududa, ngunit hayaan pa rin siyang umalis. Sumunod si Sam sa impormasyong nakuha niya at naghanda para sa kanyang susunod na hakbang at iyon ang unang panlabas na takdang aralin para sa Departamento ng Arkitektura, Departamento ng Artisan, Departamento ng Pormasayon, at mga Departamento ng Inscription. Dahil lumipas na ang higit sa 4 na buwan mula nang magsimula ang paaralan, oras na para ipadala niya sila sa kanilang unang takdang aralin sa bukid upang magkaroon ng karanasan. Ang ilan sa kanila ay bahagi pa nga ng pangunahing proyekto at iyon ay isang proyekto ng konstruksyon sa Adrian. Kabanata 450. Ito ay isa sa mga pangunahing proyekto ng konstruksyon ng organisasyon upang madagdagan ang impluwensya nito sa Adrian Empire. Inilipat ang buong departamento ng arkitektura, sinuman na mayroong paglilinang ng Great Realm at pataas ay ipinadala sa proyekto ng konstruksyon. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang bumuo ng mga tore para sa mga mercenary team. Sa sandaling ito, mayroong humigit kumulang 100 miyembro sa bawat mercenary team na pinamumunuan ng mga nascent stage cultivator sa Adrian. Dahil sa mga ipinangakong gantimpala ni Sam, sila ay labis na nasasabik at nasasangkot sa proyekto. Sinubukan nila ang kanilang makakaya upang makakuha ng mga bagong recruits. Lalo na ang koponan na nagtatag ng kanilang sarili sa Imperial Capital. Pinamumunuan iyon ng pangkalahatang pinuno ng mga nascent stage cultivator, kahit man lang para sa mercenary corps sa ilalim ni Sam. Ang lalaking iyon ang siyang nangunguna sa Rumble. Napansin niya na kailangan ni Sam ng mas maraming tao na may potensyal at nagsimulang magpadala ng mga ulila pabalik sa lungsod. Siya ang siyang may access sa Space Gate, kaya natural, mas madali para sa kanya. Bukod doon, mahusay sila sa pagkuha ng mga bagong miyembro. Karamihan sa mga bagong miyembro ay nakapasok sa mga mercenary team pagkatapos na maligtas mula sa mga sitwasyon ng buhay at kamatayan ng mga mercenary team. Sa katunayan, hindi nila pinalampas ang anuman sa pagkakataong iyon. Bukod doon, nakatuon sila sa mga taong pinagtaksilan ng kanilang mga koponan, sinusubukang hanapin ang mga taong nagretiro mula sa militar at city guard dahil sa ilang mga pagkakamali, ilang solo cultivator na inaapi ng ilang mga marangal na pamilya, at iba pa. Siyempre, mayroon ding mga normal na tao na sumali sa mercenary team dahil malakas sila at may magandang pag-asa. Ngunit hindi nila tinanggihan ang mga ito, sa katunayan, sinubukan nilang i-brainwash sila sa katapatan sa pamamagitan ng mga gantimpala, pagkakataon, pang-aakit sa kanilang mga superior na sandata sa klase, ang mga B-Popot, at iba pa. Lumawak sila ng higit pa sa mga 3 buwang ito, higit pa sa inaasahan ni Sam. Kahit na hindi sila nagdala ng lubos na tapat at permanenteng mga miyembro sa grupo, maaari pa rin silang magamit.
Tulad ng para sa mga tore, hindi ang mga purong communication tower na itinayo sa kanlurang kontinente. Sa halip, sila ay mga residential tower at kasabay nito ilalagay rin ang communication network hub. Ngunit ang communication network na iyon ay hindi malalaman ng iba at hindi magiging bukas sa publiko. Ito ay isang communication network ng mga tropa ni Sam. Kasabay nito, ang mga bagay na ito ay may isa pang layunin. Iyon ay sila ay gumaganap bilang pinagsamang negosyo ni Sam sa imperyong iyon hanggang sa may tayo ang mga parke. Ang mga departamento ng arkitektura na ipinare sa kinakailangang departamento ng pormasayon at departamento ng inskripsyon ay nahahati sa iba't ibang mga grupo. Ang pangunahing commander ng mga koponan na ito ay malinaw naman na si Austin, ang unang pre-transcendent stage cultivator sa ilalim ni Sam. Walang maraming arkitekto ng nascent stage sa ilalim ni Sam. Mayroon lamang sa paligid ng 10 sa kanila. Ngunit karamihan sa konstruksyon ay hindi nangangailangan ng mga ito, kailangan nilang itayo ang pundasyon at ang iba pang pangunahing istruktura. Ang mga pangalawang istruktura ay gagawin ng mga Grand Realm Cultivator at ang natitira ay maaaring gawin ng mga Great Realm Cultivator. Sa pagkakataong ito, nagbigay si Sam ng napakaraming disenyo. Sa pagkakataong ito, hindi niya ganap na isinama ang mga pormasayon sa istruktura ng tore. Sa halip, ang mga tao ng departamento ng pormasayon ay responsable para sa paggamit ng istruktura ng tore sa kanilang kalamangan at pagtatakda ng mga depensa. Kaya, hindi labis na komplikado ang mga disenyo. Sa katunayan, ibinigay lamang ni Sam ang panlabas na anyo para sa higit sa kalahati ng mga disenyo. Sa bagong natagpo ang kaalaman, ang mga arkitekto ay higit pa sa sapat na mahusay upang makabuo ng isang sapat na mahusay na disenyo. Ang mga inscription master ay responsable para sa mga inskripsyon ng tore upang ipatupad ang depensa. Ngunit ang konstruksyon ay hindi magsisimula ng sabay-sabay sa lahat ng mga lugar. Sisimulan nila ang proyekto sa mga lungsod sa baybayin ng Adrian at dahan-daang lilipat pataas sa susunod na 2 buwan. At eksakto nilang ginawa iyon. Isang pangkat ng higit sa 300 tao ang dumating sa Imperial City ng Adrian sa mga batch. Ang ganito karaming malaking paggalaw ay masyadong kapansin-pansin kung lumipat sila ng sabay-sabay. Kaya, ang pormasayon ay na-activate sa mga batch na 10 at kahit na noon, lumipat sila sa labas ng gusali kung saan itinayo ang pormasayon ng labis na maingat. Nang kumalat na ang lahat sa kanila, naglakbay sila ng higit sa 1 linggo upang maabot ang mga lungsod sa baybayin at 3 tore ang nagsimula sa kanilang proyekto. Dahil sa pagkakaroon ng mas maraming nascent stage cultivator sa mga paunang yugto, mas mabilis itong pupunta kaysa sa normal. At mula sa kanilang ginugol sa lahat ng mga araw na ito sa paaralan, isa sa mga mag-aaral ang nakaisip ng isang bagong paraan ng konstruksyon. Hindi bababasa, ito ay isang bagong paraan sa mundong ito, at ito ay katulad ng paraan ng precasting ng mga dingding ng isang bahay. Sa buong panahong ito, ang proseso ng konstruksyon ay ginawa ng paunti-unti at layer sa pamamagitan ng layer kahit na sa pagkakaroon ng lahat ng mga arkitekto na ito, nagpasya siya na susubukan niyang gumamit ng isang paraan na magpapahintulot sa kanya na itayo ang istruktura sa mga piraso at pagsamahin ang mga ito. At sa prosesong iyon, lumikha siya ng isang bagay na katulad ng semento. Ngunit hindi ito magkakaroon ng anumang uri ng pagkakatulad sa modernong semento maliban sa proseso ng solidification. Nagmumula ito sa isang pinaghalong 3 uri ng mga materyales na ginawang pulbos at hinaluan ng 2 uri ng likido. Ang isa sa kanila ay isang juice na nakabatay sa halaman at ang isa ay ang uhog ng isang hayop. Siya ay isang Grand Realm architect at nasa kanyang huling 20s, na nagpataas sa kanya upang maging isang mag-aaral sa paaralan. Tulad ng para sa kung bakit nagawa niyang makuha ang mga juice na nakabatay sa halaman, siya rin ay isang dual elemental user. Kaya, dumalo siya sa ilang mga klase at nagbasa ng ilang mga libro sa mga halamang gamot sa aklatan ng paaralan. Matagal na niyang naisip ang ideyang ito, ngunit kamakailan lamang niya sinubukan at humanap ng paraan. Pagkatapos ng bagay na patent ilang araw na ang nakalipas, naramdaman niya na dapat niyang ipakita ang praktikal na aplikasyon nito at sinusubukang humanap ng isang pagkakataong makipagkita kay Sam o sa kanyang 3 kaibigan. Tulad ng para sa mga pinuno ng departamento, hindi siya naniniwala sa kanila. Naniwala lamang siya sa isang lecturer sa departamento ng arkitekto at humingi ng kanyang tulong. Ngunit hindi nila maabot ang 4 sa kanila kahit anong gawin nila. Abala ang 4 sa kanila sa paggawa ng mga paghahanda. Ngunit gayunpaman, nagawa nilang makipag-usap kay Philip at ipinaliwanag ang kanyang ideya. Inilagay sila ni Philip sa unang proyekto ng konstruksyon ng tore at dapat niyang gamitin ang kanyang pamamaraan at itala ang buong proseso gamit ang recording crystal. Kung tama ang lahat, magagawa niyang makuha ang patent at pati na rin ang premyong pera na kasama nito.
Narito siya. Sa kasalukuyan, ginagawa ng Departamento ng Arkitekto ang seksyon ng pinto na may isang itim na bato upang makagawa ng isang pasukan para sa tore at ang pundasyon at ang pader na nakapalibot sa pasukan ay naitayo na. Ang unang hakbang ay ang i-attach ang pasukan ng bato sa pader at tingnan kung gumagana ito at kung gumana ito, kung gayon magpapatuloy sila. At ang pagtatrabaho ay hindi nangangahulugan lamang ng pagsasama-sama at pagkakabit sa kanilang mga sarili, ang dalawang ibabaw ay hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema sa pagsasagawa ng espiritual na enerhiya at dapat na mapanatili ang mga inskripsyon. Gumawa sila ng ilang mga pagsubok, at ito ang huling isa upang kumbansihin ang natitirang bahagi ng departamento. Pagkatapos sumali sa pinto, naghintay sila sa araw at iniwan ito upang tumigas habang nagpapatuloy sila sa natitirang bahagi ng konstruksyon. Ngunit ang lalaking gumawa ng sementong ito ay gumagawa ng isang istruktura sa gilid at hindi ito ang una, ginagawa niya ang mga frame ng bintana mula sa katulad ng mga itim na bato at sinimulan pa nga niyang itayo ang mga katabing seksyon ng mga bintana at sunshade para sa mga bintana. Kahit na gusto siyang pigilan ng kanyang mga kasamahan sa gawaing ito at hiniling sa kanya na maghintay hanggang sa mapatunayan ang eksperimento ay hindi siya tumigil. Mayroon siyang ganap na kumpiyansa sa kanyang sariling imbensyon at kinabukasan, talagang nagulat ang mga resulta sa lahat. Hindi lamang ito gumana, nilampasan pa nito ang kanilang mga inaasahan. Sa pangkalahatan, ang mga arkitekto ay may maraming problema kapag nagtatayo, dahil kailangan nilang gawing maayos at malinis na mga istruktura ang malalaki, hindi pantay, at irregular na mga bato. Para doon, mayroon silang maraming mga kasanayan na sinanay na nakamit sa pamamagitan ng pagmamanipula sa elemental na enerhiya ng lupa. Ginagamit nila ang enerhiyang iyon hindi lamang upang hubugin ang mga bato, lilikhin din nila ang mga makinis na ibabaw at sapilitang ikakabit ang dalawang bato upang gawin silang isang bagay. Ang pagbubuklad na ito ang talagang pinakamahirap sa lahat, ngunit aalisin ng bagong sementong ito ang lahat ng mga problemang iyon. Ang balita ay nagpadala ng mga hiyawan sa lahat. Ngayon, nakikita nila ang maraming mga posibilidad sa tulong ng bagong binder na ito. Ang mga hugis ng mga istruktura, ang mga pagpipilian ng laki ay lahat may kakayahang umangkop ngayon. Sa buong panahong ito dahil sa problemang ito sa pagbubuklad hindi sila gagamit ng mas maliliit na bato sa halip ay magbubuklod sila ng malalaking bato upang makaya nila ang mas kaunting mga pagbubuklad. Ngunit ngayon ang mga ledrilyo ng bato ay maaaring gamitin upang lumikha ng malalaking ibabaw na nagbibigay ng mas maraming kalayaan sa disenyo at mas kaunting pagsisikap mula sa kanila.